Ni Hinagip ay hindi inakala ni Marion na mahuhulog ang loob niya sa isang third Montero, isa sa mga triplets ng mag-asawang Amelia at Gidon Montero, pinakamayaman at may-ari ng Hacienda Vista Alegre. Samantalang siya, isang simpleng mamamayan na nakatira sa Barangay Lipa kung saan matatanaw ang hacienda ng magandang lalaking nakaagaw ng kanyang atensyon. Ang tanong, anong kayang gawin ni Marion para sa lalaking tinitingla ng lahat para maabot ito? Mabilis ang pagpapatakbo ni Mang Poldo ng sasakyan na para bang nakikipagkarera sa kalsada. Ayon sa utos ng amo nitong si Third, nagminor lamang ang matanda nang papasok na sila sa Barangay Lipa na kanilang unang madadaanan bago marating ang Hacienda Vista Alegre. Galing si Third ng Maynila at halos 4 na oras ang ibabiyahe niya bago makarating sa mansyon. Nagpadala kasi ng mensahe ang kapatid na si Dos at ayon pa dito, naghihingalo na ang kanyang lolo Adolfo at nais siyang makita bago man lang ito mawala dahil sa katandaan. Ang mga magulang naman ay kapwa nasa ibang bansa sa mga oras na yun sa isang business transaction. Pasado 6:00 ng hapon nang pumasok ang sasakyan ni Third sa unang barangay na kanilang madadaanan, sakto namang may nagaganap na parada. Hinarang pa sila ng mga barangay tanod at pinatabi saglit ang kanilang sasakyan. Alam naman niya iyon dahil taon-taon dinaraos ang naturang parada tuwing ganitong buwan. Pinagkasya na lamang ni Third ang sariling tanawin ng dumara ang mga naggagandahang kababaihan, suot ang magagarang gown, sakay ng balsa. May escort ang bawat isa. Kumakaway ang mga ito sa mga nanonood na nakapwesto sa tabi ng kalsada at pawang nakangiti ang magagandang dilag. Kalaunan ay may nakaagaw ng kanyang atensyon. Wala itong kahit na anong inilagay na makeup at natural ang kaakit-akit nitong muka. Sapat na ang nakalabas na dimple sa kanang pisngi nito at suot na mamahaling purple gown para umangat ang ganda nito sa ibang kababaihan. Maraming kalalakihan ang naghihiyawan at isinisigaw ang pangalan ng naturang babae. So her name was Marion. Napangiti ang binata. Tansya niya ay nasa 80 na ito at ang escort naman ng babae ay mukhang nakababatang kapatid dahil nahahawig ito sa dalaga. Binuksan pa niya ang bintana ng kotse upang lalong mapagmasdan ang kagandahan ni Marion. Napakaraming magaganda sa syudad, subalit ngayon lang siya tila nagka-crush or maybe na in love at ngayon alam niya na kung sino ang babaeng nais pakasalan. Tinandaan niya ang bawat anggulo ng magandang mukha nito na nais niyang muling masilayan. Apo, salamat at nakarating ka. Akala ko mawawala ako sa mundong ito na hindi ka man lang makikita. Pagdating sa mansyon, tumuloy kaagad siya sa silid ng abuelo. Naroon sina Uno at Dos na nakamasid lamang sa matanda. Ang dalawang ito ang kanyang mga kakambal. Triplets sila ng iniluwal ng kanilang ina. At siya ang pinakabunso sa dalawa na siyang nagsasabing paborito ng abuelo noon pa man dahil hindi siya sakit sa ulo. Umupo siya sa gilid ng kama nito at nag-bless dito. Nanatili siya sa tabi ng abuelo habang hawak pa rin ang kamay. Bahagya itong namumutla at naghahabol ng hininga. Lo naman, magpalakas kayo. Anong mangyayari sa Vista Alegre kapag nawala ka? Malungkot niyang turan. Kaya nga kita ipinatawag. Dahil nais kong ikaw ang mamahala sa may iwan kong hasyenda. Pahayag nito sa mahinang boses. Tila nahihirapan na ding magsalita ang kanyang abuelo. Napasulyap siya sa dalawang kapatid na kanina patahimik pero alam niya na nag-aalala rin ang mga ito sa kalagayan ng kanilang lolo. Bakit ako lo? Pwede namang si Dos o di kaya si Uno. Bahagya pa siyang umiti. Gusto niyang aliwin ang abuelo sa nararamdaman nito. Umiling-iling ang matanda at nanatiling nakahawak sa kamay niya. Sa kanilang tatlo, siya nga raw ang pinakamasunurin at mabait. Si Uno at si Dos ang pinakapasaway. Sa edad nilang 25, siya lang daw ang tanging hindi nagbigay ng sakit ng ulo rito. Sa sinabi niya, eto naman ang napatingin sa gawi ng dalawang kapatid. Alam nila sa sarili nilang hindi sila maaasahan. Nang mamatay ang lola niyo, puro sakit sa ulo ang binigay sa akin ng mga kapatid mo. Masama ang loob nitong Saad at umirap sa dalawa. Si Dos ay napakamot sa ulo, si Uno ay napangisi. Noong nag-aaral siya sa Maynila at bihirang madalaw ang abuelo,
ay madalas niyang nadadatnan si Dos na may kasamang babae sa tuwing lumuluwas dito. Nabalitaan pa niyang sinugod ito ng magulang at pinagtataga dahil minor de edad pa ang babaeng pumatol kay Dos. Umawat ang abuelo kaya ito ang tinamaan ng taga. Nagkaroon ito ng mahabang sugat sa likod kaya na-confine ng matanda. Sa nangyaring iyon ay pinaluwas si Dos ng magulang sa Maynila at bugbog sarado ito sa kanilang ama. Halos patayin din noon si Dos dahil sa nangyari sa kanilang lolo kung hindi pa inawat ng mami niya. Ang humalili naman sa kapatid ay si Uno na inakala nilang magiging maayos, subalit na barkada, nagbulakbol sa pag-aaral at sukat akalaing kahit sa mansyon ay nagiinuman. Hindi na nirespeto ang matanda. Tumikim din ito ng ipinagbabawal na gamot at minsan ang tinutukan ng baril ang kanilang lolo ng sitahin ito. Yun ang tinutukoy ng abuelo na nagbigay ng sakit na ulo rito at hindi iyon makalimutan ng matanda. Samantalang siya, diretso na ng bahay pagkagaling sa school. Nang makagraduate naman ng kolehiyo, ay ipinagkatiwala na ng kanyang magulang ang kanilang company. Binigyan pa ng chance ng kanyang ama ang dalawang kapatid na magbago, kaya muli itong itinapon sa Vista Alegre. Nangako naman ng dalawang magtitinuna, subalit lumayo na ang loob ng kanilang abuelo sa magkapatid. Hindi rin kasi ito inaasahan ng magulang sa negosyo nila sa Maynila, kaya nga siya ang napipirmi. Mabuti na lang at may tapat na tauhan ng abuelo na siyang maayos na namamahala sa hasyenda. Habang pahina ng pahina ang matanda, ay nanatili si Third sa Vista Alegre. Ilang beses na nila itong isinisugod sa hospital pero nagpupumilit na umuwi. Ang nais nito ay sa bahay malagutan ng hininga kaysa manatili sa pinakaayaw nitong lugar. Madalas na noon umuwi ang kanyang magulang sa hasyenda para kamustahin ang kalagayan ng matanda. Sa last will and testament ng abuelo ay sa kanya talaga ibinilin ang maiiwang Vista Alegre. Mula pa iyon sa pinaghirapang ipundar noon ng kanyang lolo at lola, kaya naman nangako siyang hindi ito bibiguin. Gusto niyang panatag ang loob nitong lilisanin ng mundong ibabaw. "Marian!" Malakas na tili ng isang boses mula sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Nasa kusina siya noon at may ginagawa. Kagagaling lang din niya sa trabaho. Halos kahihiwalay nga lang nila dahil maghapon silang magkasama nito sa talipapa. Ang may-ari ng boses na iyon ay si Charlotte na nag-iisang kaibigan niya dito sa kanilang lugar. Bata pa man sila ay magkaklase na hanggang sa nakatapos ng high school. At heto, kapwa hindi nakapag-aral ng kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Dalawa kasi silang magkapatid, siya at ang 13 anyos na si Mark. At dahil high school na ang kapatid, eto na lang ang nais niyang magpatuloy sa pag-aaral. Ang malas lang kasi, maagang ng ibang bakod ang kanilang ama. Ang sabi magtatrabaho sa Maynila at padadalhan sila ng pera. Subalit iba pala ang tinrabaho nito. "Kailangan bang sumisigaw, Bes?" Katakot-takot na irap ang pinukol niya sa natatarantang babae. Kasalukuyan pa man din siyang naglilinis ng isda galing talipapa. Kasi naman Bes, hindi mo alam ang chismis." Excited at kinikilig ito. Hindi na siya nagtataka kung saan na naman ito nakasagap ng chismis. Natural, sa 5 dipa mula sa bahay nila nakatira ang chismosang si Manang Lukring. Noon ay ipinamalita nito sa buong barangay Lipa na babaero ang kanilang ama at may kinakasama na sa Maynila at inuwi pa rito sa mismong barangay nila. Halos taon na rin ang hindi nila makontak ang ama at hindi na nagpapadala sa kanila ng pera. Sa chismis na iyon, sinugod ito ng kanyang ina at nagkabaranggayan pa ang dalawa. Pinangatawa na naman ni Aling Lukring ang pinagsasasabi nito. Katunayan ay sinamahan pa ang inay niya sa bahay ng ama at pangalawang babae nitong nasa dulo lang naman pala ng kanilang barangay at nakita ng ina na buntis na ang babaeng ipinalit sa kanila. Kaya ang ending, heto, sa halip na mag-aral ay nagtitinda siya ng isda sa talipapa. Okay na kahit 400 lang ang kinikita niya sa araw-araw basta ang mahalaga nakakatulong sa pamilya. Ayaw naman niyang makipagsapalaran sa Maynila. Nais niyang makasama dito ang mga mahal sa buhay. "Ano na namang balita yan? Siguraduhin mo lang na totoo yan. Kundi masasakal kita, lalo at pagod ako." Inis niyang wika. Si yung gwapong tisoy na apo ni Don Adolfo, yung may-ari ng Vista Alegre. Basta yun na yun, hindi ko matandaan ang pangalan. Yung crush mo nandito siya, Bes.
Nandito siya. Nabalitaan ko kay Aling Lukring. Nasisiyahan at natataranta pang saad nito na parang gustong magbanyo. Natigilan si Marian. Siyempre, once in a blue moon lang magpakita sa Vista Alegre si Third, kaya talagang natuwa siya. At kapag galing kay Aling Lukring ang balita, siguradong legit yun. Lahat ng chismis nito sa kanilang barangay or sa kahit kasunod pang barangay ay legit. At sa lahat ng chismis ni Aling Lukring ay ngayon lamang siya natuwa. Umalon bigla ang puso niya. Kung ganoon, makikita niya na si Third. Kailan pa daw siya umuwi dito? Nasisiyahan niyang tanong. Sa reaksyon niya ay napangiti ito. Uy, namumula siya, kinakabahan, kinikilig na yan. Kasabay nun, sinundot-sundot nito ang kanyang tagiliran at lalo pa siyang inasar. Alam nitong si Third ang first crush niya at first love niya syempre. Oo naman bes, ang saya-saya ko, gusto ko siyang makita. Aniya rito. Hindi naman talaga niya maiwasan ang kakaibang saya. Nalulungkot siya noon kapag mababalitaan niyang nakabalik na naman ito sa Maynila. Sa gwapo ng lalaki, marahil marami na itong naging karelasyon. At sa tatlong magkakapatid, kay Third niya lang ito naramdaman kahit na halos magkamukha sina Uno at Dos. Ibang saya ang naramdaman niya ngayon na para bang naging makulay ang kanyang paligid. Bes, pwede bang favor? Mabilis niyang hinawakan ng kamay nito at nakiusap. Ano naman yan? Bakit hindi kapag kaya ko? Wika naman ito. Pwedeng alamin mo kung kailangan nila ng katulong, kung kailangan ni Third ng personal yaya. Muli ay pakiusap ni Marian. Natawa naman si Charlotte. Ayun, tama, Third ang pangalan. Talagang hindi mo makalimutan ha? Panunodyo na naman ito pero biglang napairap. Anong personal yaya? Anong akala mo kay Third? Baby? Napangisi naman siya. Di kung ayaw niya ng yaya di personal maid na lang. Pagkuway ngumiti siya. Hindi pa man nakikita si Third, talagang kinikilig na siya. Hindi pa nga sigurado kung makakapasok ba siya sa kaharian ng binata. Pero gagawin niya lahat, makita lamang ito. Okay, gagawin na. Pero hindi ko pa alam kung kailan. Hahanap ako ng pagkakataon. Lihim siyang natuwa sa pangako ng kaibigan. Pakanta-kanta pa siya habang nagluluto, naghuhugas ng plato at nagliligpit sa kusina at hanggang sa pagtanggal ng mga sinampay na nilabhan ng kanyang ina kaninang umaga. Para bang hindi siya nakakaramdam ng pagod habang naiisip ang kanyang first love. Ano ba yan ate, kanina ka pa nasa harap ng salamin at nginingitian ng sarili. Nakakamukhang tanga pala pag in love. Paasik ni Mark nang mapasukan siya sa kanyang silid. May kinuha ito sa loob ng drawer. Iisa lang kasi ang silid nila pero magkabukod ng kama. Sa pangalawang palapag ng higaan si Mark at siya naman ay sa ibaba. Hindi nga niya ito namalayang nasa loob ng silid kung hindi pa nagsalita ang kulukoy. Sinong in love sinasabi mo? Tanong niyang nakairap. Alangan naman po ako. Tayong dalawa lang naman nandito. Sabi nitong sinundan ng tawa at pangaasar. Si ate in love. Si ate Marian in love. Nayo, si ate Marian in love. Napapapikit na lang sa inis ang dalaga habang mga ninganing batuhin ng hawak na suklay ang bunsong kapatid. Paano naman kaya nito na lamang in love siya sa lalaki? Muli siyang napapikit nang maalalang nasa bahay na pala ito kanina habang nag-uusap sila ni Charlotte at paniguradong narinig nito ang pinag-usapan nilang magkaibigan. Nakakainis! Pabulong niyang usal at napatingin na muli sa refleksyon niya sa salamin pero nang makita ang magandang muka, napangiti at nagsalita. Ano kung malaman niyang in love ako, totoo naman? Ngiti niya sa sarili at nag-twinkle eyes pagkatapos ay tumalikod na siya palabas ng kanyang silid. Umaga pa lang ay tinungo na ni Third ang kwadra at pinakain ng kabayong si Hunter. Matangkad iyon at kulay itim. May puti sa noo at ang kakaiba kay Hunter ay puti din ang dulo ng buntot. Kumusta ka Hunter? Hinaplos niya ang noo nito hanggang sa mahabang leeg. Napangiti siya nang inamoy-amoy siya nito at nagpatunog ng ilong. Ipinadyak ng 2 beses ang paa. Palatandaan niyo ni Hunter na nakilala siya ng kabayo. Namiss mo ko no? Wika niya at patuloy na sinuklay ang balahibo. Maya-maya ay pinakain niya ito. Si Hunter ay regalo ng kanyang abuelo. Bata pa ito nang dumating sa kanila at dito na rin lumaki. May 2 kabayo pang naroon.
Kina Uno at Dos naman ang mga iyon at tulad ni Hunter, regalo din kina Uno at Dos. Maaga siyang maglilibot ngayon sa Vista Alegre at ipapabatid niya na rin sa mga trabahador na siya na ang bagong mamumuno ng hasyenda. Ayaw man niyang mangyari pero matanda na ang kanyang abuelo. Hindi na nga ito makabangon, umaasa na lang sa gamot. Pero alam niyang masaya itong lilisan sa mundong ibabaw dahil makakasama na nito si Lola Erlenda. Good morning, senyorito. Good morning, sir. Isa-isa siyang binati ng mga trabahador sa hasyenda na kanyang madadaanan. Abala ang mga ito sa kanilang ginagawa. Kinawayan at nginitian niya ang mga ito bago siya bumaba kay Hunter. Kumusta dito? Tanong niya kay Prado na siyang katiwala na ngayon sa hasyenda. Mahigit 5 taon na. Mas naging abala na kasi ang kanyang mga magulang sa iba pang negosyo nila sa Maynila. Kaya kumuha na si Lolo ng maaasahan dahil hindi rin naman mapagkakatiwalaan sina Uno at Dos. Si Mang Prado ay halos dekada nang nanunungkulan sa hasyenda bago ito pinagkatiwalaan ng kanyang abuelo. Pero dahil sa kasipagan nito ay nakuha ang tiwala ng kanyang abuelo. Secured na ang buhay ng 5 nitong mga anak. Sagot na kasi ng kanyang abuelo ang pag-aaral ng mga anak ni Mang Prado at ang kapalit lamang ay matapat nitong panunungkulan sa hasyenda. Good morning, sir. Hinubad nito ang suot na sombrero bilang paggalang at tinanguan siya. Wala namang problema, maayos naman po ang mga pananim. Tinanaw niya ang malawak na pinyahan ng kanyang abuelo na dati ay mga niyugan. Nang bumagsak ang bentahan ng kopra ay nagpalit ng produkto ang kanyang lolo kaysa magbawas ng mga tauhan, lalo at nangangailangan ng trabaho ang mga iyon. Lahat ay malalapit sa matanda. Sa ilang taon ba namang magkakasama ang mga ito? Bata pa man siya noon, alam niya na ang ugali ng abuelo. Malapit at bukas palad ito sa mga mahihirap. Mabuti naman kung ganun. Kapag may mga kailangan dito, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Opo, salamat po, sir. Tugon naman ng matanda. Minandohan niya si Mang Prado na ipunin ang mga tauhan para sa kanyang announcement. Simula sa araw na yun ay siya na ang magpapalakad at mamumuno dito. Maswerte na lang kung makakatuwang niya sina Uno at Dos. Sa kanyang announcement ay natuwa ang lahat. May nagsabing siya na nga daw talaga ang nais ng mga ito kaysa sa kanyang 2 pang mga kapatid. Pagkatapos ng announcement ay nagpaalam na siya. Nilibot niya ang kaduluduluhan ng hasyenda. Habang si Charlotte at Marian sa umagang iyon, papasok na rin sa talipapa. Kapwa silang 2 doon na nagtatrabaho. At dahil malapit lang naman ang palengke, mas pinili nilang lakarin na lamang iyon kaysa sumakay ng tricycle. Kilala mo si Manang Guadabes? Tanong ni Charlotte. Topic nila kung paano makakapasok si Charlotte sa mansyon ng mga Montero para alamin kung pwede ba siyang umextra bilang katulong. Oo, syempre, tagalipa kaya yun. Tugon niya. Kilala niya rin ang anak nitong si Chito na trabahador nga daw sa hasyenda. Kung ganun, alam mo nang sa mansyon ng Montero siya nagtatrabaho. Muli nitong tanong. Malay ko, hindi naman ako si Aling Lukring, no? Try mo siyang tanungin. Tsaka siya tumawa. Sira, hindi mo ako na-gets. Mahina siya nitong tinampal sa braso. Kung sinasabi mo kasi agad, no? Irap niya sa kaibigan. Ngumiti naman ang bruha sa kanya, kaya mas napakunot ang noo niya. May naisip kasi ako, Bes. Kay Aling Guada tayo magtatanong kung nangangailangan pa ng maid sa mansyon. Pagkasabi nito ay tumili si Charlotte. Napataas naman ang kilay ni Marian at huminto sa paglalakad at ngayon nakapamewang sa harap nito. Teka nga muna, bakit ka ba kinikilig? Huwag mong sabihing may gusto ka sa love ko. Galit niyang tanong. Nawala ang ngiti nito sa labi bago hilahin ng bahagya ang mahaba niyang buhok. Sira, hindi ko type yung third. Kinikilig lang talaga ako sa inyong 2. Kung sakali man na type ko ang mga Montero, di pipili na lang ako dun sa 2 pa niyang kapatid na si... Napatingala ito habang nag-iisip. Sa puntong iyon, natitigilan si Mario nang may marinig na yabag ng kabayo papalapit sa kanilang kinaroroonan. Pareho pa silang napalingon ni Charlotte at nawala na nasa isip nila ang pinag-uusapan. Malayo pa man kasi ay pamilyar na sa kanya ang mukha ng lalaki. Paano ba niya makakalimutan ang mukhang yun? Third, nang tuluyang makalapit ang kabayo ay naibulong niya sa kanyang isipan. Hi ladies! Bati ng nakangiting lulan ng kabayo. Napatingala silang pareho ni Charlotte. Tulala
at parang natuklaw ng ahas. Hindi naman mapigilan ni Third ang mapangiti sa reaksyon ng dalawang dilag. Agad siyang bumaba sa kabayo at lumapit sa mga ito. Excited ang kanyang nararamdaman pagkakita kay Marion. Ang lakas ng apil nito, dahilan para halos hindi siya kumurap. Anong meron sa dalaga na wala sa iba? Si Marion ay napalunok nang mapagtantong hindi pa naginip ang nasa harap niya. Ang lalaking palaging nasa kanyang isipan. At ang isiping nakikita ito ng malapitan ay hindi niya alam ang gagawin. Dinig niya ang pagdagundong ng kaba sa kanyang dibdib. "Hi, I'm Third Montero and you?" Bagaman alam na ni Third ang pangalan ng babae, ay nais niya pa ring makasiguro or nais niyang mahawakan ng palad nito. Agad siyang naglahad ng kamay. Si Marion ay tulala at bahagyang nakatingala sa matangkad na lalaki. Para siyang nalula sa sobra nitong gwapo. "Marion," excited at agad na inabot ang kamay ng lalaking lihim na iniibig. Hindi na alintana ni Marion na nandun ang kaibigan. Pakiramdam ni Marion ay nasa magandang lugar sila ni Third at napalilibutan ng iba't ibang kulay ng lumilipad na paru-paro. Mula umaga hanggang kinahaponan, hindi ata nawala sa isip ni Marion ang tagpo sa kanila ni Third kanina. Kahit abala sa pagtitinda ng mga isda, kinikilig siya. Madalas amuyin ng kamay na para bang naiwan sa palad niya ang pabango ni Third na kay sarap sa ilong. Nangarap na sana ay magkita silang muli ni Third kahit na imposible. Alam niyang coincidence ang pagkikita nilang dalawa. "Paano bes? Mag-a-apply ka pa ba bilang yaya or maid ni Third?" Tanong ni Charlotte habang pauwi na sila kinahaponan. Pakiramdam niya'y napakasaya ng araw ng iyon. At hindi man lang siya nakaramdam ng pagod maghapon sa palengke kahit napakarami nilang customer kanina. "Hindi ko nga alam eh. Ewan ko ba bes, hindi ako makapagsalita kanina. Feeling ko nga, nakanganga lang ako hanggang sa naghiwa-hiwalay tayo." Natatawa sa sarili niyang saad na sinabayan nito ng mas malakas na tawa. "Kahit ako man bes natulala, ang gwapo naman kasi. Alam mo yun yung parang ang bango-bango niya. Hay, bakit hindi na lang kaya GF ni Sir Third ang applyan mo, bes? Baka pwede pa. Instant milyonarya ka kaagad at hindi mo na kailangan pang magbenta ng isda." "Gaga, buti kung magustuhan ako nun." Bigla ay nalungkot siya nang isiping iyon. Bukod kasi sa mahirap at wala siyang natapos, ay nagmula pa siya sa broken family. Wala siyang may pagmamalaki sa pamilyang Montero, kaya dapat siyang magsikap para makapag-aral ulit. Kapag nakagraduate siya ng college, pwede na siyang ihambing sa mga babaeng nararapat para sa isang Montero, kaya dapat lihim lamang ang kanyang nararamdaman sa binata. Nahinto lang ang pag-uusap nila ni Charlotte nang marating nila ang kanilang mga tahanan. "Inay, nakauwi na ako." Nahinto si Marion sa pagsasalita nang makitang may kausap ang kanyang ina sa sala at "Nandito ka na pala anak, may bisita ka." Nakangiting saad ni inay na tumayo. "Maiwan ko muna kayo at magluluto lang ako sa kusina." Mabait na wika ng kanyang ina bago siya nilapitan at hindi niya na namalayang kinuha sa kanyang kamay ang bitbit na isda para sa uulamin nila mamaya bago ito tumalikod. Ramdam ni Marion na namamawis ang tungkil ng kanyang ilong pagkakita kay Third na nakaupo sa matigas nilang silya at pinagmamasdan siya mula sa pagpasok ng bahay. Ilang segundo din silang nagkatitigan bago tumikhim si Third at ngumiti sa kanya. "Hi," bati nito. "Sir, ano hong ginagawa niyo dito?" Ilang na ilang niyang tanong. Ang linis nito at napakabango, samantalang siya ay amoy bisugo. Napakunot ang noo nito marahil sa pagtawag niya ng sir. Nagulat pa siya nang maya-maya, tumayo ito at mula sa ibabaw ng mesa, may kinuha itong 3 pulang rosas at ngayon iniaabot sa kanya. "Para sa iyo, Marion." Ngiti nito. "Para sa akin?" Natatanga niyang tanong habang ramdam ang pamamawis ng kilikili. Nagiinit ang kanyang buong muka at para siyang hihimatayin lalo at hinawakan nito ang kanyang kamay at inilagay doon ang dalang bulaklak. Hindi mapigilan ni Third ang mapangiti sa reaksyon ng dalaga habang nakatingin sa hawak na bulaklak. Ang cute nitong mga mata ang tanging nagsasabing nagustuhan nito yun. Hindi na nito kailangang magsalita pa. Kaninang umaga, matapos nilang maghiwalay, desidido na siyang ligawan si Marian at pakasalan. Ito ang babaeng unang umagaw ng kanyang atensyon
at sigurado na siyang ito ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Para bang kaya niya nang ibigay lahat para sa babae. Sandali lang third ha, ang baho ko kasi, okay lang bang magbihis ako saglit? Pagkasabi nito ay tumalilis papasok sa kwarto. Naiwan siyang nakangiti na sinusundan nito ng tingin. Nay, nandito na po ako. Boses lalaki mula sa pinto. Nakasuot ng polo at blue na pants. Walang anumang umupo sa bukana ng pinto at hinubad ang suot na sapatos at saka itinabi. Pagkuway tumayo at pumasok, tsaka pa lang siya nito nakita. Kumunot ang noo nito at siya naman ay ngumiti. Hi, ako si Third. Ikaw, anong pangalan mo? Tsaka lang itong ngumiti pagkarinig ng kanyang sinabi. Agad umupo sa kanyang tabi. Third Montero? Yung nakatira sa Hacienda Vista Alegre? Excited nitong tanong at may naglalarong ngiti sa labi. Namangha naman siya kung paano siya nito nakilala. Yes, ako nga. Paano mo nalaman? Kunot noon niyang tanong pero nahawa ng tumawa ito. Pinakabusisi pa nito ang katawan niya. Legit, magandang lalaki ka ng konti sa akin. Tandaan mo to, ako si Mark. Kapatid nung magandang dalaga dyan sa kwartong yan. Kuya Third, may sikreto akong ibubunyag sa'yo. Pero sa isang kondisyon. Tumaas baba ang kilay nitong sabi. Okay. Ani ang naaliw sa bunsong kapatid ni Marion. Si Ate Marion kasi ikaw yung... Aray! Hindi nito natapos ang sasabihin nang biglang pumalahaw. Hawak kasi ni Mario ng isa nitong tenga. Anong sabi mo? Kalalaki mong tao, madaldal ka. Hala, pumasok ka sa loob ng kwarto at magbihis ka. Mag-igib at magsibak ng kahoy nang magkaroon ka naman ng silbi. Supladang saad ni Mario na kalalabas lamang mula sa kwarto. Aray naman ate, nagbibiro lang naman ako. Hindi ito binitiwan ni Marion hanggat hindi na ipapasok sa loob ng silid. Hindi malaman kung umiiyak ba ito or tumatawa. Natahimik lang ang munting sala nang makapasok sa loob ng kwarto si Mark. Nalingon na ni Mario na nakangiti lang si Third sa kanila na para bang aliw na aliw. Pasensya ka na sa kapatid ko. Kung ano man ang sinabi niya, walang katotohanan yun. Nag-aalalang saad ni Marion. Kinakabahan siya lalo't alam ni Mark na si Third ang kanyang first love. Wala pa naman siyang sinabi. May dapat ba akong malaman? Interesado nitong tanong. Naku, wala Sir Third. Salamat nga pala sa bulaklak. Nagustuhan ko. Makakaalis ka na. Pagkuway ipinagtulakan niya ito palabas ng bahay na ikinagulat ng lalaki. Alumpihit pa nga na lumabas. Anak, bakit hindi mo na lang anyayahang dito na kumain si Third? Mamaya mo na pauwiin. Singit ng kanyang ina galing sa kusina. Napatingin naman siya sa gawin ni Third nang umiti. Salamat tita. Sagot agad nito na lumapit sa kanyang ina. Natitigilan siyang napapasunod ng tingin sa mga ito na nagtungo sa kusina. Maya-maya ay lumabas na si Mark sa kwarto. Ang lawak pa ng ngisi sa kanya pagkakita at dali-daling tumakbo pa kusina. Dali-dali siyang sumunod dito. Nadatnan niya sa kusina na naghahain na ang kanyang ina. Ang bilis naman ata nitong makapagluto. Mabilis umupo si Mark sa tabi ni Third at panakaw na sinulyapan siya. Kuya bukas, pwede mo ba akong turuang magbasketball? Ang daming bully sa school eh. Mahina daw ako sa laro. Kausap ni Mark kay Third. Walang problema, magpaalam ka muna sa ate mo. Sabay sulyap sa kanya ni Third. Masama niyang tinignan si Mark. Hindi man lang ba ito nahihiya sa lalaki? Feeling close. Hindi siya umimik. Alam na ni Mark ang ibig sabihin ng sulyap niyang yun. Pasimple niya pa itong sinipa sa ilalim ng mesa. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang pakay ni Third sa pagpunta sa kanilang bahay, pero hindi niya maiwasang kiligin at palihim niyang pinagmamasdan ng lalaki habang aliw na nakikipag-usap sa kapatid niya. Matapos kumain ay hindi pa nagpaalam si Third kundi nais pa nitong makipagkwentuhan sa kanya. Kuya Third, balik ka bukas ha? Wika ni Mark na nakadungaw sa bintana ng kwarto nila habang sila ni Third nasa labas na ng bahay at inihahatid niya na sa sasakyan ng lalaki. Okay, sige Mark, sagot ni Third nang initian ng kanyang kapatid. Tsaka lang ito umalis sa bintana matapos mag-thank you. Tsaka naman siya binalingan ni Third. Alam kong pagod ka Marion, kaya uuwi na ako para makapagpahinga ka. Pero babalik ako bukas. Anito habang pinagsasawa ang mga mata sa mukha niya. Babalik ka ba dahil sa usapan niyo ni Mark?
Of course not. Dahil sa luto ni inay? Muli ay tanong ni Marian. Mabilis nitong hinawakan ng kanyang mga kamay, kaya gano'n na lang ang hiyang naramdaman ni Marian nang hawakan na naman niya ang palad ni Third. Ibang-iba kasi ang lambot ng palad nito kumpara sa malakalyo niyang kamay dahil sa kakahawak ng isda. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin, Marian, but I was fall in love with you when I first saw you. Naging seryoso bigla si Third at bahagya pa nitong pinipisilang palad niya, kaya parang may kung anong kuryente ang gumapang sa kanyang katawan at umabot sa puso niya. Gusto kita, Marian. Can you be my girlfriend? Tanong nito sa kanya. Natanga na naman si Marian. Natulala't hindi agad nag-sink in sa utak ang binitiwang salita ni Third. Ang lakas bigla ng kaba sa dibdib niya. Para siyang inilutang sa alapaap sa sobrang saya. Gusto niyang tumili dahil hindi niya maiwasang kiligin. Mahal siya ng taong mahal niya. Ano ang kanyang gagawin? Susunggaban niya ba ito kaagad? Naku, hindi pwedeng magpadalos-dalos. Baka pagsisihan niya. Dapat nitong siguruhin ang nararamdaman. Pagdating sa kanyang silid matapos iwanan si Third ng walang tugon, ay impit siyang napatili. Hindi siya naging handa sa mabilisang pagtatapat ni Third. Ganun man, napakasaya niya. Alam ni Third na hindi pa handa si Marian sa tinatawag na relasyon, kaya naiintindihan niya ang naging reaksyon nito. Pero hindi siya titigil hanggat hindi nakukuha ang puso ng dalaga. Magtsatsaga siya kung kinakailangan ay araw-araw niya itong pupuntahan sa bahay ng dalaga para suyuin. Good evening, sir. Tulog na po si Don Adolfo. Nakasalubong niya si Nurse Mandy saktong pagdating niya ng bahay. Tutunguhin sana niya ang silid nito at sasabihing in love siya at nakilala niya na ang nais makasama habang buhay. Salamat, Nurse Mandy. Ipinagpabukas na lamang niya ang nais sabihin sa abuelo. Pinili niyang tunguhin ang kanyang silid. Saktong pagpasok ay naulinigan niya ang paggarahe ng sasakyan ni Dos. Hindi niya ito nakita maghapon sa mansyon, maging si Uno. Paruot pa rito ang dalawa't malayang nagagawa ang gusto dahil siguro walang magawa ang kanyang mga magulang. Ngayong abala siya sa hasyenda ay ang ama na muli ang mamamahala ng company. Sabi nga ng dad niya, hihintay nito ang pagkakataong si Dos at Uno na mismo ang magkaroon ng kusang tumulong magpatakbo ng kanilang kabuhayan. Sumilip siya sa bintana. Mula sa kinatatayuan, tanaw niyang may inaalalayang babae si Dos pababa ng sasakyan. Napabuntong hininga si Third pagkakitang naghalikan pa muna ang dalawa. As usual, may bago na naman itong babaeng dinala sa mansyon, isang bagay na pinakaayaw ng kanyang abuelo. Alam niya ang love story ng kanyang mga magulang, maayos na panliligaw, maayos na relasyon. At first love ng dad niya ang kanyang mami. At ito rin ang babaeng nais nitong makasama noon hanggang sa nabuo silang tatlo sa sinapupunan ng ina. At iyon din ang nais niya. Pero ibang-iba si Dos kung ikukumpara sa ama. Dahil kung sino-sinong babae ang dinadala nito sa mansyon, hindi na narespeto ang kanyang abuelo na nakaratay na sa kama. Ibinalik niya ang kortina tsaka isinarang muli ang bintana. Galit siyang lumabas ng kanyang silid. Sa sala niya nadat na ng dalawa. Nakakandong pa ang babae kay Dos habang nakaupo naman ang kapatid sa sofa. Napansin niyang kahit si Nurse Mandy ay natitigilan pagkakita sa dalawa. Pero dali-dali itong tumalilis pagkakita sa kanya. Dire-diretso ito sa nakaupang kwarto para dito at napansin niya ring tila ba umiiyak ang babae. Dos, pukaw niya sa dalawa. Nagulat ang babae at biglang napatayo pagkarinig sa kanyang boses. Third, ikaw pala. Lasing na wika nito at ngumisi. Si Sheila nga pala, GF ko. Pagpapakilala sa nakatangong babae. Good evening. Totoo nga palang may kambal si Dos. Kumusta po kayo? Mahinhin itong tanong. Sinuyod niya ng tingin ng babae. Bata pa ito. Tila 16 pa lang. Naiiling siya. Sumunod ka sa akin. Ihahatid kita sa inyo. Aniya sa babae at nagpatiuna sa may pintuan. Naasar na tumayo si Dos at siya'y nilapitan. Third naman, hayaan mo ko, pwede ba? Hindi naman kita pinakikialamanan eh. Hinawakan siya nito sa balikat pero hinawi niya lang ang kamay ng kapatid. Kung hindi mo kayang irespeto ang kalagayan ni Lolo, kahit ang mga magulang na lang natin. Galit niyang turan bago muling sinulyapan
ang babae nitong kasama. Halika na, ihahatid na kita. Tila ayaw pa ngang sumama sa kanya ng babae, subalit ito'y napilitan. Kasunod nila si Dos na galit at hindi nakatiis na sinuntok siya sa muka. Sa lakas noon, napasuray siya at nalasahan agad ang dugo sa kanyang labi. Dahil dito, napasigaw sa gulat ang babae, natataranta at inawat agad si Dos. Magkita na lang tayo ulit bukas, sweetie. I'm sorry but I need to go. Sabi ng babae at sumakay na sa kanyang kotse. Hindi pinatulan ni Third ang kapatid dahil ito ay lasing, pero bukas magtutuo sila. Sumakay siya sa kanyang kotse at inihatid ang babae. Si Dos ay galit na galit kay Third pero wala namang nagawa. Muli itong pumasok ng bahay, tuloy-tuloy sa silid ni Nurse Mandy. Dito niya ibubunto ng init ng kanyang katawan. Dos! Gulat na gulat ito nang mapagbuksan siya. Namimilog ang mga mata. Nilapitan ito ni Dos at walang anumang siniil ng halik sa labi. Nagulat ang babae kaya ito ay nanulak pero malakas si Dos. Nagmakaawa si Mandy kay Dos, subalit naging bingi ang lalaki hanggang sa nagparaya na lamang ang babae. Matapos ang ginawa ni Dos kay Nurse Mandy, nagbihis ito habang ang babae napasiksik sa gilid ng kama. Wag na wag kang magsusumbong kahit kanino. Kung ayaw mong ulitin ko sa iyo ang ginawa ko. Pananakot ni Dos. Nilapitan ito ng lalaki at pinisil sa baba. Nginitian ng takot na babae bago minsan pang kinuyumos ng halik sa labi. Kaya lalong nanginig sa takot ang babae na iiling-iling pagkatapos ay lumabas na ng silid na parang walang nangyari. Madilim ang paligid kaya walang nakakita sa kanya na tinungo ang kanyang sariling silid. Ano man ang ginawa niya sa babae, hindi naman iyon pagsisisihan. Sobrang nag-enjoy pa nga siya dahil siya lang naman ang nakauna sa nurse ng kanyang abuelo. Maganda na, sexy at mabango pa. Pangiti-ngiti ang lalaki. Habang si Third naman, seryosong ipinarada ang kanyang kotse sa harapan ng malaking bahay ni Sheila. Dito siya nito itinuro ng babae at anak pala ito ni Mayor Elizar Ormelo. Talagang walang pinipili ang kapatid niya, kahit na lang sino. Kamakailan lang ay may dinala ito sa mansyon at hindi niya alam kung anong nangyari sa mga ito. Pero dahil tila magdamag magkasama ang dalawa sa silid ng lalaki ay maaaring nagalaw na din iyon ni Dos. Pasado 10:00 na yun ng gabi dahil may kalayuan ng lugar, pangatlong barangay mula sa Vista Alegre. Kung pwede wag ka nang magpapakita pa kay Dos. Hindi mo pa kilala ang kapatid ko. Maaaring mapahamak siya dahil minor ka pa. Habang inaalalayan niya itong bumaba ay saad niya. Wala ito sa sariling naglakad hanggang sa gate bago siya nilingon. Nakita niyang nangulap ang mga mata nito. Pero mahal ko si Dos at mahal niya rin ako. Nagmamahalan kaming dalawa. Giit nitong naiiyak. Nakadama siya ng inis kay Dos dahil nalaso na nito ang utak ng babae. Naawa niya itong tinignan. Hindi ka niya mahal, Sheila. Hindi lang ikaw ang babaeng dinala niya sa mansyon. Kapatid ko siya at madalas makasama. Kaya mas kilala ko siya kaysa sayo. Kaya kung ano man ang sinabi niya, huwag kang maniniwala sa kanya. Sa sinabi niya ay napaiyak itong lalo kaya hindi na malaman ni Third ang gagawin kung paano ito aaluin. Nagulat na lang siya nang may sumuntok ng malakas sa mukha niya. Napasandal siya sa bakal na gate dahil nakadama siya ng pagkahilo. Pa! Sigaw ni Sheila sa gulat na siya pala ang sumuntok sa kanya. Nakita siguro nitong umiiyak ang anak na inakalang siya ang may gawa. Naipiling niya ang kanyang ulo sa lakas ng pagkakasuntok nito. Hindi pa nga siya nakaka-recover ay balak na naman siya nitong sunggaban ng isa pang suntok kung hindi lang ito pinigilan ni Sheila. Patama na ho. Wala siyang masamang ginawa. Bakit mo pinaiiyak ang anak ko, lalaki? Galit naman itong tanong sa kanya at dinuro pa siya. Wala siyang kasalanan, sandali lang ho. Nakadipa si Sheila sa pagitan nila ng ama nito at nag-aalala sa kanya. Sir, hinatid ko lang po yung anak niyo. Wala akong masamang ginawa sa kanya. Aalis na po ako. Habang marahang hinihilot ang panga, ay magalang niya pa ring saad sa alkalde. Hindi na lang niya pinakinggan pa ang sinabi nito at agad nang sumakay sa kanyang kotse. Naiintindihan naman niya ang inasal nito dahil nag-aalala lamang sa kapakanan ng anak.
Ilang buntong hininga ang pinakawalan niya habang hinihilot ang panga bago mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Ano bang gagawin niya kay Dos? Walang pagbabago. Pagdating sa bahay, tahimik na ang buong paligid. Tanging guard na lang ang gising na nagbukas sa kanya ng gate. Binati pa siya nito at tanging tango lang ang kanyang itinugon. Gusto na rin niyang magpahinga kaya tumuloy na siya sa kanyang silid. Tsaka lang siya napangiti nang maalala si Marian. Sa dami nang nangyari sa kanya sa araw na iyon, tanging si Marian lang ang nagpangiti sa kanya at nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Kaya naman may ngiti ang kanyang labi nang humiga sa kama. Hindi nga bes, Sa sobrang kilig ay hindi napigilan ni Charlotte na mapatili. Umalingaw-ngaw ang matinis nitong sigaw sa gitna ng daan. Umaga iyon at naglalakad na naman ang magkaibigan patungo sa palengke. Sinabi niya kasi sa kaibigan na nadatnan niya si Third sa bahay kahapon pagdating at nagsimula ng manligaw sa kanyang lalaki at hindi makapaniwala ang kaibigan niya sa ibinalita nito at heto't kilig na kilig. Mabilis niyang tinakpan ang bibig ni Charlotte nang may makasalubong sa daan. Napatingin siya rito ng masama. Nang lumagpas, tinanggal naman niya agad ang kamay niya. Oo bes, nag-start niya siyang manligaw sa akin. Hindi ko nga alam kung magpapakipot ba muna ako or susunggaban ko agad siya. Maging siya ay malawak ang ngiti sa labi at hindi mapigilan ang kakaibang kasiyahan sa kanyang puso. Napakagaan ng kanyang pakiramdam ngayon. Natulog siyang nakangiti at gumising ding nakangiti. Hanggang ngayon ay hindi niya makalimutan si Third at ang pinag-usapan nila kagabi bago sila naghiwalay. Bes, kung ako lang naman sunggaban mo na. Puntero na yan eh. Gwapo at mayaman. Tsaka isama mo ko pag nasa tuktok ka na ha. Ang ibig kong sabihin kapag mayaman ka na rin. Kahit ipakilala mo na lang ako dun sa dalawang kapatid ni Third. Sabi nito na humahagik-gik. Bala ko kasing magpakipot muna kay Third. Baka kasi isipin na easy to get ako. Sabi kasi nila kapag madali kang makuha, madali ka ring makalimutan. Sa bagay, tama ka naman dyan, Bes. Pero wag naman sobrang pakipot dahil baka mainip at palitan ka. Hindi naman siguro, mga 2 or 3 buwan pwede na siguro. Kibit balikat niya at nagpatuloy sa paglalakad. Sinangayunan ni Charlotte ang kanyang sinabi at masaya silang nagpatuloy sa paglalakad habang siya ay excited na makitang muli si Third mamayang hapon. Good morning, Lo. Bati ni Third sa umagang iyon nang tunguhin ang silid ng kanyang abuelo. Paggising ay dito agad siya tumuloy at himalang nakita niya sa loob ng kwarto ng abuelo si Dos. Nakaupo ito sa gilid ng kama at si Nurse Mandy naman nasa kabilang bahagi ng abuelo at tinitignan ang vitals nito. Napatingin sa kanyang gawi ang lahat. Si Nurse Mandy ay agad na nag-iwas ng tingin sa kanya at si Dos masama siyang tinignan. Alam niya sa sariling galit ito sa kanyang ginawa kagabi kay Sheila pero mas dapat siyang magalit sa mga pinaggagawa nito dahil siya ay nadadamay. Lo, aalis na po ako. Sa Maynila muna ako ng ilang araw ha. Mahal ko po kayo. Huwag niyo akong mamimiss, isa pa nandyan naman ang paborito niyong apo. Pasaring ni Dos sa kanya at sinulyapan pa siya ng makahulugan. Ang tahimik na nurse na nasa kabilang bahagi ng kama ay napasulyap kay Dos. Dos, kahit pasaway kay apo pa rin kita at mahal ko kayo. Naalala ko noong maliliit pa kayo na nagbibigay sa amin ng kaligayahan ng lola niyo. Sana Dos, bago man lang ako mawala, makita kong magbago ka. Mag-asawa ka na lang kaya para matahimik na yung pambababae mo. Sabi ni Lolo na bagaman putol-putol, nauunawaan ng mabuti ni Third. Ewan niya lang kay Dos na wala namang pinakikinggan. Lo, mahal ko din kayo kahit na mas madalas. Si Third lang ang nakikita nyo. Pero usapang pag-aasawa wala pa sa plano ko. Masarap kaya maging single. Tsaka ito humagalpak ng tawa. Napabuntong hininga na lang tuloy ang kanyang abuelo. Batid niyang hindi nagustuhan ang sinabi ng kapatid niya. Tuluyang nagpaalam si Dos sa abuelo tsaka sinulyapan si Nurse Mandy. Nurse Mandy, baka pwede tayong mag-usap. May ibibilin lang ako sa'yo. Wika nito. Napasulyap agad ang nurse dito at atubiling tumango at sumunod kay Dos palabas. Sinundan niya pa ng tingin ng dalawa. May nabasa siyang takot sa mga mata ng nurse para kay Dos pero hindi na lamang niya binigyan ng pansin yun.
Lumapit siya sa abuelo at nag-bless. Lo, kumusta kayo? Hinaplos niya ang braso nito at hinawakan ng isang kamay. Umupo din siya sa tabi nito. Bahagya itong umiti subalit hindi umabot sa mga mata. Hindi ako okay, Third. Alam mo ba, Apo, napaginipan kita kagabi. Isang masamang panaginip. Naramdaman niyang humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. Bigla siyang nag-alala dahil naluha ito. Palagi kang mag-iingat, Apo. Ikaw ang pinakamabait kong apo kumpara sa iba mong kapatid. Kaya ay pinagdasal ko na palagi kang gabayan. Mahina man ang boses ng abuelo, klaro naman iyon sa kanyang pandinig. Lo, wag niyo na po akong alalahanin, okay ako. Malakas at kaya ko ang sarili ko. Kayo dapat ang magpalakas. Hinaplos niya ang mukha ng abuelo. Mapait itong umiti. Masaya ako mawawala dahil makakasama ko na ang lola mo. Matagal na siyang walang kasama sa kaharian ng langit. Pero bago yun na po, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Mahina nitong saad. Bahagya pa siyang lumapit dito. Kahit ano lolo gagawin ko, basta kaya kong ibigay. Ngumiti pa siya habang iyon ay sinasabi. Bago ako mawala, gusto kong makita kang ikinakasal at tahimik ang buhay. Alam kong hindi yun kayang ibigay sa akin ni Dos at Uno kaya sa'yo na lang. May tiwala ako na kaya mong mapabuti ang mga kapatid mo. Kaya ikaw na ang bahala sa kanila. Maibibigay mo ba, Apo? Matagal na hindi tumugon si Third, pero sa huli, umuo siya. Hindi niya kayang baliwalain ang huling kahilingan nito. At dahil sa kanyang ipinangakong maikakasal sa lalong madaling panahon, nakangiti itong nakatulog muli. Kailangan niyang mapasagot sa lalong madaling panahon si Marian. Nang lumabas siya sa kwarto, tuloy-tuloy siya sa garahe at sa nakaparadang sasakyan. Wala ang kanyang driver dahil nasa Maynila ito ngayon. Kaya siya ang nag-drive patungong palengke kung saan nagtatrabaho si Marian. Bago pumasok sa talipapa, bumili muna siya ng isang punpun ng bulaklak. Alam niyang wala sa tamang oras at lugar ang kanyang panliligaw, subalit kailangan niyang bilisan lalo at pakiramdam niya hindi na magtatagal ang buhay ng kanyang abuelo. Pagbaba ng kanyang sasakyan habang naglalakad patungo sa isang bilihan ng bulaklak ay natuon na agad ang pansin sa kanya ng mga tao. Walang nais kumurap na hindi niya alam kung bakit. Simpleng white t-shirt lang naman ang suot niya na tinernuhan ng light blue jogging pants. Hindi iyon pinansin ni Third kahit dinig niyang siya'y pinag-uusapan. Di ba si Dos yan? Yung playboy na apo ni Don Adolfo Montero sa Hacienda Vista Alegre? Dinig niyang saad ng isang babaeng tindera ng mga tsinelas katabi ng tindahang binilhan niya ng bulaklak. Oo, kaya naman pala playboy. Grabe makalaglag panty, super gwapo. Tili ng isa pang babae. Kahit ako man siguro, payag ng one night stand, no? Naiiling si Third. Talagang sinira na ni Dos ang magandang imahe ng mga Montero. Hindi niya alam kung saan ito nagmana. Bili na kayo ng galunggong. Talaba, pusit, hipon. Fresh na fresho kasing fresh ko. Sigaw ni Marion habang abala sa paglilinis ng isda. Abala din si Charlotte tulad niya. Maya-maya ay may naulinigan siyang nagtitilian sa kanilang paligid. Hindi tilis sa takot, kundi kakaiba. Ay, ang gwapo! Yon ang malakas na isinisigaw ng mga naroon. Bili na kayo tilapia, bangus, mga suki. Hi Marion, good morning. Nahinto sa pagsasalita si Marian nang marinig ang familiar na boses ni Third. Mula sa nililinisang bangus, napaangat siya ng paningin sa lalaking pinagkakaguluhan sa kanyang harapan. Third? Nanlaki ang kanyang mga mata pagkakita sa gwapong lalaki. Paano ito nakarating sa harapan niya at... Para sa iyo, Marion. Wala pa man siyang sinasabi ay nag-abot na ito ng bulaklak sa kanya. Lalong nagtilian ang nakapaligid sa kanilang mga nakakakilala sa kanya. Alam niyang nangangamatis na sa hiya ang kanyang dalawang pisngi sa pagkakataong iyon. Hindi siya makapaniwalang nasa harapan niya si Third sa mga oras na yun. Anong gagawin niya? Nakakahiya. Third, anong ginagawa mo dito? Matapos silahin kung saan, ay tanong ni Marian sa lalaki. Ikinubli niya ito sa maraming tao. Napapagitnaan sila ngayon ng mga banyera at amoy isda ang lugar na kanilang kinaroroonan. Pero tila walang pakailam si Third. Hinawakan nito ang kanyang isang palad at tumitig sa kanyang mga mata. Marian, kailangan kita. Mahabang istorya,
pero susunduin kita mamayang hapon. Sa bahay tayo mag-dinner. Pisil nito sa kanyang palad. Nahihiya siyang tumingin dito. Ha? Bakit? Lumunok muna ito bago ipinaliwanag sa kanya ang tungkol sa abuelo. Nakiusap sa kanya si Third na hayaang pagbigyan nila ang kahilingan ng lolo. Hindi siya mamadaliin ni Third na mahalin pero kailangan niyang magpakasal sa lalaki sa lalong madaling panahon dahil sa kahilingan ng matanda. Tulala siyang nakatingin sa lalaki at hindi alam ang magiging reaksyon sa sinabi nito sa kanya. Please Marian, pumayag ka na please. Halos maglumuhod sa kanya ang lalaki. Hindi siya umimik. Ganto na lang, tutulungan kitang magbenta ng isda para makauwi ka ng maaga, okay? Tsaka lang siya napatingin ng masama dito. Naku Third, wag mong gagawin yan, magagalit ako sa'yo. Lahat ay gagawin ko para mapapayag ka lang Marian. Sabi pa nito at hinila na siya patungo sa kanilang pwesto. Kaya naman, pinagtinginan na naman sila ng mga tao sa palengke. Hindi talaga makapaniwala ang lahat na nakabingwit siya ng malaking isda. Halos kiligin ng mga naroon lalo na si Charlotte. Wala na siyang magagawa sa makulit na si Third. Ito yung tipo na walang pakailam sa kanilang paligid para lamang mapagbigyan ang kagustuhan nito. Totoo ba ito, Bes? Si Third nagtitinda ng isda? Kurot ni Charlotte sa kanyang tagiliran. Silang dalawang magkaibigan ang naglilinis habang si Third naman ay siyang nag-entertain sa mga mamimili at nagkikilo. At dahil gwapo ang kanyang tindero, ayun, dinumog sila ng mga mamimili at kulang na lang pati si Third bilhin ng kanyang mga customer. Ayan na, ubos na. Wala ka na sigurong rason para tanggihan ako. Malawak ang ngiti ni Third sa kanya. Hindi alintana ang nagkalat na kaliskis ng isda na dumikit sa mukha nito. Napasulyap siya sa kanyang kaibigan na nagbibilang ng kanilang benta. Bes, ang swerte pala nitong si Third. Ang laki ng benta natin. Sana araw-araw nandito si Sir Third. Tuwang-tuwa na sabi ni Charlotte. Siniko niya ito ng palihim. Okay Third, payag na ako. Kaya naman hubarin mo na yung apron mo. Napangiti ito at tuwang-tuwa habang nagpapasalamat sa kanya. Tinungo nila ang poso sa labas ng palengke at naghugas ng malansang kamay. At habang ginagawa nila yun ay mataman siyang pinagmamasdan ni Third. Sa ilang oras niyang inilagi sa palengke ay narealize ni Third na hindi madali ang ginagawa ng dalaga at naaawa siya sa babaeng mahal. Kadalasan ay nakatayo ito at napansin niya kanina na nasusugatan ito sa kamay habang naglilinis ng malansang isda. Hindi niya minamaliit ang trabaho nito dahil marangal iyon at batid niyang ginagawa ni Marian lahat para sa pamilya. Ngayong nasubukan niya ay ayaw niya nang maranasan pang muli ni Marian ang hirap ng maghapon na iyon. Naawa siyang dinama ang palad nito habang nililinis. Simula ngayon ayoko nang magtrabaho ka pa dito sa palengke Marian. Hayaan mong tulungan kita at ang pamilya mo. Pakiusap ni Third. Nagulat naman si Marian sa tinura ni Third. Napakaseryoso nito habang hawak ang isang palad niya. Kita niyang sobrang seryoso ng lalaki. Naawa ba ito sa kanya? Halika na, alam kong napagod ka. Pero Third, okay lang ako, huwag kang mag-alala sa akin. Hila niya rito. Seryoso ko Marian. Hindi ko gustong makita kang nahihirapan ng ganito. Mahal na mahal kita. At hindi na napigilan ni Third na ikulong ang dalaga sa kanyang mga bisig. Please Marian, sagutin mo na ako. Lahat ay ibibigay ko sa'yo. Wika pa ni Third. Nabiglaman si Marian sa pagyakap ng binata sa kanya. Hindi naman siya nakaimik at hindi magawang itulak ang lalaki. Hindi nga siya makapagsalita. Ramdam niya kasi sa init ng yakap nito ang sincerity mula sa lalaki. Samantala, nahinto naman sa paglapit si Charlotte sa may poso nang makitang yakap ni Third ang kanyang kaibigan. Kinikilig talaga siya sa dalawa habang pinagmamasdan ng mga ito. Bagay na bagay kasi si Marian at si Third. Maganda kasi ang kanyang kaibigan at may mabuting puso. At kahit ganito lang ang uri ng kanilang trabaho, hindi naman ito alangan sa lalaki. Kaya sa halip na magpatuloy, nagkubli siya tsaka tinanaw ang mga ito na kinikilig. Nang maghiwalay ang dalawa, tsaka pa lang siya lumapit at walang ginawa kundi kantsawa ng mga ito na tinawanan lang naman ni na Third at Marian. Kinahapunan, maaga pa, sinundo na ni Third ang dalaga. Natuwa ang lolo niya kanina nang sabihing manililigawan naman talaga siya at iniintay lang na sagutin.
At kapag pinalad, magpapakasal sila kaagad at nagbabakasakali si Third na kapag hiniling ng abuelo sa harapan ni Marian ay pumayag na ang babae. Isa din naman sa nais niya ang makasal na sila ng dalaga. Nag-aalala siyang maagaw pa sa kanya si Marian. Habang si Marian naman ay bihis na. Nag-aayos na siya sa harapan ng salamin, suot ang pangmalakasang outfit. Siyempre, haharap siya sa mayamang Montero at ayaw niyang mapintasan. Siniguro niyang hindi siya amoy bisugo sa gabing yun dahil nakatatlong sabon din siya kanina ng maligo. Agad siyang pinayagan ng kanyang ina nang magpaalam. Malakas si Third sa ina kaya hindi na siya nagdalawang salita pa. Oo kaagad ito. Nagpahid lang siya ng manipis na lip tint tsaka lumabas na ng kanyang kwarto. Grabe ate, ang ganda. Kamukha mo yung idol kong si Jayla Villaruel. Palatak ni Mark sa kanya nang masumpungan ito sa sala. Inirapan niya ang kapatid. Totoo kasing hawig niya ang binanggit nito. Baka binubola mo ko ha? Babawasan ko yung baon mo bukas. Patol niya sa sinabi nito. Humagalpak ito ng tawa. Si ate talaga ayaw maniwala. Bahala ka dyan. Tinalikuran siya nito at lumabas ng bahay na may pahabol pang nangaasar na tawa. Maya-maya may narinig siyang nag-buzzer kasunod ang sigaw ni Mark. Ate, nandyan na yung date mo! Masaya pang sigaw ng kapatid niya. Dagling nakaramdam ng matinding kaba sa kanyang dibdibang dalaga nang bumukas ang pinto at iniluwa ang lalaking kanina niya pa inaantay. Kabado si Marian pagpasok nila sa malawak at marangyang sala ng mga Montero. Nakaawang ang kanyang mga labi sa paghanga ng kagandahan sa buong kabahayan. Bagaman luma ang design ng mansyon, napakaganda at magaan sa mata, lalo na sa loob. Nagmistula siyang naligaw na langgam matapos nilang pumasok at kasalukuyan na silang nasa sala. Good evening sir, nag-aantay na po yung abuelo niyo sa komedor. Nakatango ang sumalubong na maid sa kanila. Ngayon niya naramdaman ang kaibahan niya sa lalaki. Napakayaman ito samantalang siya. Okay ka lang? Tanong ni Third at naramdaman niya ang palad nito sa kanyang siko. Tumango siya at hindi ipinahalatang kinakabahan. Iginiya siya nito patungo sa komedor. Hindi basta komedor lang dahil napakalawak. Sa mahabang mesa ay may nakaukupang matanda sa kabisera, katabi ang isang magandang dalaga. Sa kabilang bahagi naman, may isang lalaki nakaupo na hawig kay Third. Hindi niya lang alam kung sino, pero batid niyang isa sa kapatid ng lalaki. Ang lahat ay sa kanila nakatingin. Lumapit sila sa mga ito habang dama niya ang kanyang nerbiyos. Ganto pala ang pakiramdam ng kaharap mo na ang mayamang tao. Ang nararamdaman mong hindi bagay sa kanila. At nararamdaman mong hindi ka bagay sa kanila. Lo, si Marian, GF ko. Pagpapakilala ni Third sa kanya. Wala sa kanyang planong magsinungaling sa matanda, kundi nais niyang bigyan ito ng kasiyahan ngayong gabi. Ayaw niyang biguin ang abuelo kahit sa pamamagitan na lamang nito. Kumusta ka, iha? Tanong ng matanda kay Marian na kanina pa pinagmamasdan sa malabo nitong mga mata. Mabuti po lo, kumusta naman po kayo? Lumapit si Marian sa matanda at ginaya ang ginawa ni Third at nag-bless din siya dito. Dama niyang mahina na ito at sa wheelchair na lamang nakaupo. Ang mga kamay ay wala ng lakas at may sariling nurse na nag-aasikaso. Salamat Marian iha at pinaunlakan mo ang imbitasyon ng aking apo. Ikaw ba ay handang makasama si Third sa habang buhay? Mahal mo ba itong aking apo? Paninigurong tanong ng matanda. Habang kumakain ay tungkol sa kasal nila ni Third ang pinag-uusapan at hindi niya na nagawang tumanggi. Kaya nga kinabukasan, nilakad na nilang dalawa ni Third ang kanilang kasal dahil sumang-ayon naman kaagad ang kanyang ina matapos ipaliwanag ang rason. Buong linggo, naging abala silang dalawa ni Third at araw-araw silang magkasama. Mula umaga hanggang hapon, inihahatid lamang siya ni Third kapag gabi pero halos sa mansyon na siya nakatira. Good night, sweetie. Pagbaba ni Marian sa kotse ni Third ay saad nito. Maaga kitang susunduin bukas, I love you. Seryosong saad ng lalaki. Sa isang linggo nilang magkasama ni Third, nasanay na siyang naririnig ang katagang yun, maging ang pagtawag sa kanya ng kung ano-ano. Pero madalas, hindi niya yun binibigyan ng pansin. Kahit na alam niya sa sariling kinikilig siya. Good night, Third. Bye. Kumaway siya sa lalaki.
isang kaway at matamis na ngiti bago nito pinaharurot ang sasakyan. Siya naman ay pumasok na sa loob ng bahay. Patay na ang ilaw pero bukas pa ang TV sa sala. Nakahiga ang kanyang ina sa mahabang upuan. Alam niyang inaantay siya nito. "Kumusta ang lakad niyo, anak?" Masaya nitong tanong sa kanya na agad na umupo. "Okay na lahat, Nay. Naka-schedule na po yung kasal namin sa katapusan ng buwan." Tugon ni Marian habang tinatanggal ang suot na sandals. Si Don Adolfo, kumusta?" Bahagya siyang malungkot sa tanong ng kanyang ina dahil habang palapit ng palapit ang kanilang kasal ni Third ay parang nangihina itong lalo. Nakisimpatya naman ang kanyang ina. Ilang sandali pa silang nag-usap nito bago niya tunguhin ng silid upang magpahinga. "Nasaan na ba kasi yung address?" Palingalinga si Charlotte habang hinahanap ang mansyon ng mga Montero. Yun ang araw ng kasal ng kanyang best friend at dahil galing pa siya ng Maynila, medyo na late ng kaunti. Simula kasi nang pinahinto na sa pagtitinda ng isda si Marian ay hindi na rin siya nagtinda. Bagkus ay lumuwas ng Maynila at isang buwan na siya doon na nagtatrabaho. "Ay kalabaw!" Napaigtad si Charlotte nang may marinig na buzzer sa kanyang likuran habang nagkakandahaba ang leeg na sumilip sa mataas na bakod ng bahay ng mga Montero. "Hi!" Isang matangkad na lalaki ang bumaba mula sa loob ng sasakyan. Ang gwapo nito sa suot na tuksido. "I'm Dos, and you are?" Naglahad agad ng kamay ang preskong lalaki. Kamukhang kamukha ni Third bukod sa hairstyle nito. Medyo mahaba ang buhok na kinulayan ng brown. "Dos? Pangalan pa lang, two-timer na." "Charlotte," sabay abot ng kamay nito. "Kaibigan ako ng bride ni Third at nagpunta ako para sa kasal nila." Paliwanag ni Charlotte. "Oh, really? Tamang-tama at papunta na rin ako. Come on." At inalalayan siya nitong sumakay ng kotse. Naramdaman pa ni Charlotte ang palad nito sa kanyang siko. Nang magtama ang titig nila, ay bahagya siyang kinindatan na naghatid sa kanya ng ibang pakiramdam. Sa simbahan ay halos kadarating lamang ng bride sakay ng magarang bridal car. Hindi maiwasan ni Third ang isang matinding paghanga sa babaeng napakagandang naglalakad sa aisle palapit sa kanya habang sinasabayan ng malamyos na instrumental. Emosyonal ang kanyang magulang, maging ang ina ni Marian. Pero nangako siyang mamahalin at aalagaan ng nag-iisang anak nitong babae. Excited siyang inabot ang palad ni Marian at ikinawit sa kanyang braso nang tuluyan itong makalapit sa kanya. Nagpalitan pa sila ng matamis na ngiti bago ito dalhin sa harapan ng altar. Ito ang pinakamasayang araw sa kanyang buhay. Ang mga naroon ay napakasaya habang isinasagawa ang seremonya ng kanilang simpleng kasal ni Marion. Kompleto ang kanyang mga kaibigan at kapatid at ito rin ang nais niya para kay Dos at Uno nang maikasal at mailagay sa tahimik na buhay. Ang kanyang abuelo na nasa harapan mismo sa kanila ni Marian ay nakangiti katabi ni Nurse Mendy at ang isa pang alalay. Nang matapos ang seremonya ng kasal, masaya nilang nilapitan ng matanda at niyakap. "Congratulations mga apo, sa wakas Third, kasal ka na. Ito lang naman ang inaantay ko na makita kang masaya." Mahina at tila pagod nitong saad. "Mabuhay ang bagong kasal!" Sigawan ng lahat. Para bang maiiyak ang kanyang abuelo nang pareho nilang yakapin ni Marian hanggang sa kalaunan nahirapan itong huminga. "Lo?" Nag-aalala niyang inaalog ito. "Dad! Dad!" Maging ang magulang niya ay nag-alala sa kanyang abuelo. Nagkagulo ang lahat dahil mas lalo itong naghingalo. Agad binuhat ng kanyang ama ang abuelo upang dalhin sa hospital pero tumanggi ito at nais pa daw silang makita ni Marian na masaya. Kaya minabuting sumama na sa hospital pero hindi ito umabot pa ng buhay. 2 araw matapos ang libing ng lolo ni Third ay natagpuan niyang tahimik si Third sa terrace at umiinom ng alak. Madilim ang paligid at malamig na ang simoy ng hangin. Malalim na rin ang gabi. Sa magkakapatid, tanging kay Third niya lang napansin ang matinding pagluluksa sa pagkawala ng abuelo. Sina Uno at Dos ay parang wala lang. Nagawa pa ngang magdala ni Dos ng babae sa mansyon kahit na nakaburol pa ang lolo. Bagay na ikinagalit ng ama nito
kaya bugbog sarado si Dos. Mabuti nga at nabalaan niya si Charlotte na wag sagutin si Dos dahil napakababaero nito kung sino-sinong babae ang dinadala sa mansyon. Excited pa naman sana si Charlotte na sagutin ng gwapong lalaki. Siguro nga ay wala na lang magawa si Third kaya nanahimik na lang ito. Kung ang mga magulang nga ng asawa ay walang magawa kay Dos, si Third pa kaya? Si Uno naman ay napansin niyang tahimik lamang pero hindi napipirmi sa mansyon. Madalas, barkada ang mga kasama. Third, pukaw niya sa asawa. Bahagya siya nitong nilingon at nginitian. Hindi naman siguro magagalit si Lolo kapag uminom ako, di ba love? Tanong nito sa kanya. Napansin niyang nakakatatlong bote na si Third kaya namumungay na ang mga mata nito. Hinagod niya ang likod ng asawa. Simula nang ikasal sila, palagi itong malungkot. Halos hindi ito humiwalay noon sa puntod ng abuelo matapos itong ilibing. Hindi man niya nakitang humagulgol ng iyak si Third pero ramdam niya kung gaano nito kamahal ang abuelo at kung paano ito nasasaktan sa pagkawala ng abuelo kung kailan araw pa ng kanilang kasal. Pero dahil iniisip siya ni Third bilang asawa ay naglalaan naman ito ng oras sa kanya at sa Vista Alegre na nakaatang sa lalaki. Hindi siya magagalit na umiinom ka, Third. Pero alam mo kung anong ikagagalit niya? Makahulugan niyang tanong. Ano? Tanong nito na napatango na tila ba hindi na kaya pang iangat ang ulo. Na palagi kang malungkot. Gusto ni Lolo na palagi kang masaya. Kaya please, tama na yan, magpahinga ka na. Inagaw niya ang hawak nitong bote ng alak at inilayo sa lalaki. Inalalayan na rin niya itong pumasok sa kanilang silid. Tahimik na ang buong kabahayan dahil sila lang naman ni Third ang nandito bukod sa dalawang maid. Matapos ang libing ni Don Adolfo ay bumalik na rin sa Maynila ang kanyang mga biyanang sina Amelia at si Gidon. Ang nurse na si Mendy nagpaalam na rin na babalik na sa hospital kung saan ito nagtatrabaho. Si Uno at Dos ay paminsan-minsan lang namang magawi sa hasyenda. Minsan naman nasa Maynila ito o di kaya nasa sariling kondo. Sa pagkakaalam niya kasi may sari-sariling bahay ang mga ito at hindi nakakapagtaka dahil mayaman ng pamilyang Montero. Katunayan ay may malaking halagang naiwan sa kanilang mag-asawa galing kay Don Adolfo kaya nga pati ata siya ay milyonarya na rin. Secured na ang future ni Mark dahil si Third na ang nagpapaaral sa kapatid niya at nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang pamilya. At siya naman ay tatayong asawa ni Third at tototohanin na lang nila ang pagpapanggap na kasal sa harapan ng Don. Total naman, mahal nila ang isa't isa. Nang madala sa kanilang silid si Third, ay inalalayan niya itong humiga sa malapad nilang kama. Sa malamlam na liwanag ng nagmumula sa lampshade, ay kita niya ang nakapikit nitong mga mata. Malalim ang paghinga, wari ba'y tulog na. Nakadama siya ng awa para sa asawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito tanggap ang pagkawala ng abuelo. Sana kung kaya niyang bawasan ang bigat ng kalooban nito ngayon. Oo nga naman, bakit hindi? Mag-asawa na sila ni Third at siguro naman kaya niya nang gawin para mapasaya ito. Napasulyap siya sa lalaki. Hindi niya alam kung tulog na nga ba ito. Marahan siyang lumapit sa asawa at umupo sa gilid ng kama. May naglalarong kalokohan sa isip niya ngayon na alam niyang makakapagpagaan sa pakiramdam ng asawa. Sasabihin niya kay Third na mahal niya ito. Kaso parang wrong timing kung kailan naman lasing ang asawa at tulog na. Bukas na lang paggising nito. Marahan niyang kinalas ang botones ng polo ni Third. Ang mabuti pa'y bihisan na lang niya ito para maging komportable sa pagtulog. Kaso nga lang, mabilis nitong hinawakan ng kamay niya at dagling dumilat ang lalaki. Gising pala ang lalaki. Third, bibihisan sana kita. Hindi niya na naituloy ang sasabihin nang kabigin siya nito at ipinahiga at ngayon nakapatong na siya sa matigas na katawan ng lalaki. Nagulat man siya ay hindi siya nakaimik, bagkus ay nakipagtitigan sa asawa habang nararamdaman ang malakas na tambol ng kanyang dibdib. Pagkakataon niya na iyon para pagaanin ang loob ni Third at mapalitan ng ngiti ang malungkot nitong muka. Marian, mahal na mahal kita. Magagalit ka ba kung hahalikan kita ngayon? Tanong ng lalaki sa lasing na boses.
Napalunok siya sa mainit nitong hininga sa mukha niya. Hindi, Third. Karapatan mong gawin lahat dahil mag-asawa na tayo. Ang totoo niya ay bago pa man sila ikasal, nais niya nang aminin ang nararamdaman, kaso ay abala sila ni Third. Matapos naman ang kasal nila, ay ipinagluksa naman nila ang pagkawala ni Don Adolfo, kaya ito na ang tamang pagkakataon para aminin niya ang nararamdaman para kay Third. Sa sinabi niya, ay napangiti ito ng pilyo. Paano kung hindi lang pala halik ang gusto kong gawin? Mas naging pilyo ang ngiti nito. Sa halip na tumugon, ay inilapit ni Marian ang labi sa labi ng asawa. Siguro naman sapat na sagot yun para kay Third. Mahal na kita, Third, matagal na. Nagpakipot lang ako nung nililigawan mo para lang baka siguro na hindi mo ko lulukuhin. Matapos dampian ng halik si Third ay saad niya. Umaliwalas ang anyo nito na para bang nagulat sa kanyang sinabi. Kalaunan, namungay ang mga mata ng lalaki habang nakatitig sa buong mukha niya pababa sa kanyang labi. Walang nanulas na anumang kataga mula dito na hinaplos ang pisngi niya bago marahang inilapit sa kanyang muka ang mukha nito. Hindi nagtagal ay tinikman na nila ang labi ng isa't isa. Napapasinghap si Marion sa sunod na ginawa ni Third. Mas naging maalab at mapusok ang halik nito sa kanya. Kinabukasan ay kapwa sila tinanghali ng gising ni Third dahil na nakitang katawan niya, maging ang ibabang parte. Ito ang nag-prepare ng breakfast nila at sabay silang kumain sa ibabaw ng mesa. Alagang-alaga siya ni Third hanggang sa ikatlong araw na nawala ang sakit sa gitna niya. Umaalis lang ito saglit upang tunguhin ang asyenda pero bumabalik din kaagad ito sa mansyon. Hoy, sa araw na iyon ay umuwi si Uno. Mag-isa lang ito at kasalukuyan siyang nasa garden dahil halaman ang naging libangan niya sa loob ng mansyon. Hi, ganti niya ng bati dito. Nandyan ba si Third? Alangan nitong tanong at tuloy-tuloy na naglakad nang umiling siya. Hindi sila close ni Uno, lalong hindi sila close ni Dos. Pansin niyang malayo ang loob ng magkakapatid, siguro ay dahil may kanya-kanya ng buhay. Nag-breakfast ka na ba? Pahabol niyang tanong sa lalaki. Hindi niya alam kung magtatagal ito sa mansyon, pero sana mag-stay ito ng kahit ilang araw. Hindi niya alam kung anong problema ni Uno at Dos, pero para bang hindi magkasundo ang dalawa. Magpapahanda na lang ako kay Ate Zenny. Thanks, Marion. Sa unang pagkakataon, nginitian siya ni Uno. Nakakaamis na kahit boses at galaw nito ay halintulad ni Third. Nangingiti na lang tuloy siya nang maalala ang asawa. 3 araw na ang nakalilipas simula nang may namagitan sa kanila ng asawa at ang sumunod na sandali, puro kaswitan ang ipinararamdam nito sa kanya at lihim siyang kinikilig. Matapos magdilig ng halaman, ay akmang papasok na sa loob ng bahay. Kaso lang, may nag-doorbell. Inintay niyang pagbuksan iyon ni Kuya Guard. Bes! Tili ni Charlotte na siya pala ang dumating. Pagpasok ay agad siyang niyakap ng mahigpit. Nasurpresa siya dahil after ng kasal nila ni Third, hindi na sila nakapag-usap pa ni Charlotte. Tinawagan na lang niya ito sa cellphone para humingi ng dispensa. Hindi kasi naging maganda ang kasal nila ni Third dahil kasabay ng pagkawala ng abuelo nito, kaya naman balak nila ng lalaki na magpakasal muli sa Maynila. Kumusta na, Bes? Alam mo bang na-miss kita? Tili ni Charlotte habang siya'y niyayakap. Ako ba talaga ang na-miss mo? Tanong niya sa kaibigan habang pinatutuloy ito sa loob. Nagkakandahaba kasi ang leeg nito na para bang may hinahanap. Umismid naman ang kaibigan. Kasi Bes, may usapan kami ni Uno na magkikita dito. Ngiti nito at inipit pa ang mahabang buhok sa tenga. Si Uno? Kunot noon niya dahil nauna lang ng kaunti ang binata. Oo, paano kasi itong si Dos? Pinuntahan ako sa work, ang kulit, kaya sinabi kong kami na ni Uno. Ayun, naghurumentado, pinapulis ni Tia. Paliwanag nito. Sa pagkakaalam ni Mario noong una, si Dos itong nanliligaw kay Charlotte at dahil sinabihan niyang playboy si Dos ay deadman na ng kaibigan kaya mukhang dumiskarte naman itong si Uno. At sa tingin niya, mas bagay si Uno sa kaibigan dahil mabait ang lalaki kahit natahimik lang. Yun nga lang ay mabarkada at may bisyo. Ang alam niya kasi, gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot.
Hello? Maya-maya ay nandyan na si Uno, nakangiti kay Charlotte, na paghahalatang may usapan ng dalawa. Mukhang in love na talaga ang best friend niya, kaya naman masaya siya para sa mga ito. Hello Uno? Nagawa pang magpa-cute ni Charlotte, kaya nangingiti na lang siya. Pero lahat sila ay nagulat nang pumasok bigla si Dos sa eksena at walang anumang sinuntok si Uno. Pareho silang napahiyaw ni Charlotte at agad inawat ng dalawa, lalo at gumanti ng suntok si Uno kay Dos. Kita niyang selos na selos si Dos. Walang iya ka talaga Uno. Bakit si Charlotte pa? Ang daming babae dyan. Ang kapal ng mukha mo. Bakit yung mahal ko pa? Kala mo ba hayaan kong maging masaya kayo? Sigaw ng nagpupumiglas na si Dos sa pagkakahawak ng gwardya na umawat dito. Pwes hindi ako natatakot sa'yo Dos. Baka gusto mong ipaalam ko kina Ma'am at Dad ang ginawa mo kay Nurse Mandy. Mas matapang na paghahamon ni Uno. Natigilan si Dos. Sila naman ni Charlotte ay nagkatinginan. O ano Dos, hindi ka makapagsalita no? Akala mo hindi ko alam na… Tumigil ka! Galit na putol ni Dos sa sasabihin ni Uno. So takot ka ngayon. Tandaan mo Dos, may hawak akong alas. Oras na galawin mo si Charlotte, may paglalagyan ka sa akin. Galit at humihingal si Uno bago hinawakan si Charlotte at tinangay palabas ng gate at isinakay sa kotse. Bye best, tatawagan kita. Narinig na lamang niyang sigaw ni Charlotte. Si Dos ay galit na tumalikod at sumakay din ng sasakyan at pinaharurot. Naiwan siyang sa puang sintido. Kalaunan, si Third naman ang dumating. Nagtataka itong napatingin sa kanya. May nangyari ba love? Takang tanong nito. Sinalaysay naman niya ang kaguluhang nangyari kanina lang. Dahil sa pagsisimula ng gulo ni Dos, hindi na lamang binanggit ang tungkol sa sinabi ni Uno tungkol kay Nurse Mandy. Pero ngayon niya lang naalala na minsan niyang nahuling nag-uusap ang dalawa noon habang umiiyak ang dalaga at nagmamakaawa pa kay Dos bago umalis ang babae matapos ang libing ng abuelo ng triplets. Ayaw niya lang na magkagulo pang lalo ang magkakapatid. 2 buwan lang ang nakalipas, simula nang ikasal muli sina Third at Marion ay nagdalang tao na ang babae. 5 buwan ay nakita sa ultrasound na triplets iyon. Kaya naman pala naging masela ng paglilihi nito noong nasa 2 buwan pa lamang ang nasa tiyan ng asawa. Dahil dito, nagdagdag pa ng katulong sa bahay si Third nang sa gayon may titingin din sa kanyang asawa kapag wala siya at nasa trabaho. Pansamantala, pinagbawalan na rin muna ni Third sino man sa mga kapatid niya ang pumunta sa mansyon dahil stress lang ang hatid ng mga ito sa kanyang asawa. Ayaw niyang maulit ang insidente na mag-away na naman ang dalawa mismo sa harap ni Marian at baka kung ano pang mangyari sa mga anak nila. Totoo ba ito anak? Buntis ka? Nakangiti ang kanyang inang tanong. Kasama niya ngayon si Third na dinalaw ang ina at kapatid. Bihira kasi siyang makauwi sa kanila. Minsan kapag naghahatid lang ng allowance ng mga ito. Lalo ngayong nagdadalang tao na siya ng kauna-unahan nilang anak ni Third. Sa sobrang saya ng ina, hinaplos nito ang malaking tiyan niya. Opo inay, triplets pa. Mukhang sasakit din ang ulo ko sa pag-aalaga sa 3 kong anak nito. Malawak ang ngiti niyang tugon. Anak, ang daming blessings. Ingatan mo ang sarili mo. Talagang masela ng pagbubuntis ng 3, hindi pangkaraniwan yan. Bagaman nag-aalala para sa kanyang ina, masaya pa rin ito. Malaki lang talaga ang tiwala ng kanyang ina sa asawa. Dahil napakabait ni Third, wala itong masabi sa ugali ng kanyang asawa. Napatingin naman siya kay Third na kasalukuyang papasok ng pinto. Bit-bit ang kanilang mga pinamili. Katuwang nito ang bunsong kapatid na si Mark. Binati din ng kanyang ina si Third. Parang kailan nga lang simula nang magtapat siya ng nararamdaman sa asawa at nagbunga kaagad ang kanilang pagmamahalan. Thank you, Nay. Masayang saad ni Third. Kuya, thank you ha. Ang ganda, bagay na bagay sa akin, ayos. Maya-maya ay lumabas si Mark sa silid, suot ang mamahaling sapatos pang basketball na binili nilang mag-asawa sa mall noong nakaraang araw. Isa iyon sa nais ng kapatid at lahat naman ng gusto nito ibinibigay ni Third, lalo at close ang dalawa. You're welcome. Papuri ni Third kay Mark na ginulo ang buhok nito. Mas gwapo ka na ata sa akin ah. Kantsaw ni Third. Tumawa naman ang kanyang kapatid. Gwapings naman talaga ito lalo't maporma.
Mas gwapo ka pa rin sa akin kuya ng isang paligo. Tsaka nagtawanan ng mga ito. Habang naglolokohan ng dalawa, iniwan muna nila sa sala ng kanyang ina. Nagtungo sila sa kusina upang ayusin ang mga pinamiling groceries. Nagluto na rin ito ng tanghalian para sa kanila. Doon na rin sila inabot ng gabi mag-asawa na sinulit ang pagkakataong iyon makapagbanding, kaya pagdating sa bahay, magpapahinga na lang. Love, anniversary na nga pala ni na Dad and Mom next week. Inaanyayahan tayong lumuwas at gusto kang makitang buntis. Habang nagbibihis ay saad ni Third. Hawak nito ang cellphone, marahil ay nagpadala ng mensahe ang magulang. Naibalita na ni Third sa mga magulang nito na buntis siya, subalit hindi pa sila nakakaluwas at nagkikita-kita. Wala namang problema, hihingi din ako ng tips kay ma'am kung paano magpalaki ng makukulit na anak tulad ninyo. Natatawa niyang saad. Hindi ako pasaway na anak. Bata pa lang ako, sinusunod ko na ang aking magulang. Lumapit ito at masuyong yumakap sa kanya. Kaya alam kong mababait ang baby kong nasa tiyan mo ngayon. Dagdag pa nito bago bumaba ang isang palad at hinaplos ang kanyang malaking tiyan at ang isang kamay naman ay nakayakap. Alam ko namang mabait ka, Third. Halata naman sa'yo. Ang mga kapatid mo kaya, kamusta na? Halos 7 buwan na siyang walang balita sa mga ito. Minsan na lang silang nagkakausap ni Charlotte dahil busy ito sa trabaho. Hindi niya alam kung naayos ni na 1 at 2 ang problema. Dahil simula nang mabuntis siya, hindi na nakapasok pa sa mansyon ng magkapatid dahil pinagbawalan ni Third. Siguro ay parehong nasa Maynila. Huwag mo na silang isipin. Wala naman akong gusto kundi pagbabago nilang dalawa, lalo na si Dos. Naiiling si Third at disappointed ang muka. Hindi na siya sumagot, pero sa sarili, alam niyang darating din ang araw na magbabago si Dos. Hindi niya lang alam kung kailan. Dumating ang anniversary ng kanyang biyanan at pinaunlakan nilang mag-asawa ang imbitasyon ng mga ito, kaya nga maaga pa ay gumayak na sila. Ayaw kasi ni Third na maipit sila sa traffic. Nagdala na rin sila ng mapagbibihisan at nais ng asawa na kinabukasan na sila umuwi dahil balak nitong ipasyal siya sa Maynila at sasamantalahin na rin ang pagkakataon para makapamili ng gamit ng kanilang baby. Pagdating nila sa bahay ng biyanan ay masayang mukha ng mga ito ang sumalubong sa kanila. Niyakap agad siya ng biyanang babae at nakipagbeso. Si Third naman at ang ama nito nagkamustahan matapos siyang i-welcome. Noon pa man, magiliw na sa kanya ang biyanang babae. Pareho kasi silang nagmula sa mahirap na pamilya. At kahit makikita ang karangyaan sa paligid nito, napakasimple pa rin ng ginang. Hindi nakakapagtaka kung bakit ito nagustuhan ng isang matinik sa chicks na Montero dahil napakaganda ni Amelia. May edad na subalit balingkinitan pa rin ang katawan. Nang magsimula ang party kinagabihan, unti-unti nang nagsidatingan ng mga bisita ng mag-asawa. Nakilala niya ang best friend ng biyanang babae na si Arabel, kasama ang negosyanteng asawa na kasosyo pa nga sa negosyo ng kanyang biyanang lalaki. Dumating din si Uno kasama si Charlotte na ipinakilala pa sa magulang ng lalaki bilang kasintahan at natuwa naman ang mag-asawa sa pagdating ng isa sa mga triplets nito. Totohanan na ba yan? Tanong niya kay Charlotte nang magkaroon ng pagkakataong ito ay makausap. Yes, Bes. Kinikilig pa ito. Mahahalatang in love talaga ang kanyang best friend kay Uno. Ipinakita pa ang daliring may suot ng mamahaling singsing. At nag-propose na siya sa akin, Bes. Ang swerte natin, di ba? Pareho tayong nakabingwit ng malaking isda. Salamat kay Dos dahil nakilala ko si Uno. Saad pa ng kaibigan. Nagyakap silang magkaibigan dahil masaya siya para sa nalalapit nitong kasal. Natapos ang party na hindi nakarating ang isa sa mga triplets ng biyanan at alam niyang nalungkot ng sobra ang ginang. Sa lahat ng triplets, si Dos na yata ang pinakamatigas ang ulo at sinusunod ng lahat ng gusto. Mabuti na nga lang at nagbago na si Uno simula nang makilala ang kanyang best friend. Sabi nga ng biyanan ay napipirma na ito sa bahay at nagkaroon na rin ng interes sa negosyo. Katunayan, katuwang na ito ng ama sa pagpapatakbo ng company. Dahil tiwala naman ng biyanang lalaki sa kakayanan ni Third sa maayos na pagpapalakad sa Vista Alegre. Napagod ka ba, love? Habang hinihilot niya ang kabilang bahagi ng hita ay tanong ng nagbibihis na asawa.
Kapwa na sila nasa silid at nagpapahinga. Tapos na rin ang party. Umiling siya bago inunat ang nangalay na paa. Hindi siya pagod, kundi ngayon niya lang dinaramdaman na parang tinutusok-tusok ang kanyang talampakan. Bakit kaya hindi nakarating si Dos? Napansin kong malungkot si Mami. Aniya kay Third. Tumabi ito ng upo sa kanya, tsaka ipinatong sa mga hita ng asawa ang dalawa niyang paa at ngayon hinihilot na nito yun. Tuwing anniversary ni na Mama and Dad, binabati ko sila. Kahit hindi kami madalas magkakasama. Sa dalawa kong kapatid, hindi ko alam. Pero napansin kong malungkot nga si Ma'am kanina nang hindi dumating si Dos. Nag-aalala siyang nakikita ko yun sa mga mata niya. Pahayag nito, hindi siya nakaimik. Nangangamba din siya sa kahantungan ng lahat dahil talagang walang pakailam sa kahit na anong nangyayari sa kanilang paligid ang isa nitong kapatid. Simula nga na magkasagutan sina Uno at Dos, wala na siyang balita pa dito. Hindi rin ito nakikipag-communicate kay Third. Si Uno ay ganun din. Minsan, iniisip niyang wag sanang mangyari sa triplets nila ni Third ang nangyayari ngayon sa mga kapatid nito dahil hindi niya rin kakayanin. Matulog na tayo, love. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano, baka makasama pa sa baby natin. Ani Third at inalalaya na siyang humiga paharap dito. Tama si Third, makakasama sa kanya ang pag-iisip ng kung ano. Yumakap na lamang si Marian sa asawa at pinili ng matulog. Bukas, maaga silang babalik sa hasyenda. Good night, love. Narinig niyang saad ni Third habang siya yakap. Naramdaman din niya ang mainit nitong labi na dumampi sa kanyang pisngi. Good night, Third. Saglit siyang dumilat upang gawaran ng good night kiss ang asawa. Halik na saglit lang naman sana. Kaso, pinanggigilan ni Third ang kanyang labi. Kinabukasan, maaga silang bumangon ni Third para makapag-almusal muna bago bumalik sa hasyenda. Nadatnan nilang nasa harapan na rin ng mesa ang kanyang mga biyanan. Bihis na nga ang dad ni Third. Third, Marion iha, kapag nakapanganak ka ay pwede ka muna dito sa bahay para naman mabantayan kita at matulungan sa pag-aalaga sa 3 kong apo. Naalala ko dati kung paano alagaan sina Uno, Dos at Third. Mahirap na masaya. Minsan iniisip ko nga na mabuti pa noong maliliit sila. Pwedeng pagalitan kapag nagkamali. Pero ngayon, ramdam ni Marian ang bigat ng kalooban ng biyanang babae. Naluluha pa ito nang mapahinto sa pagsasalita. Honey, okay lang yan. Pasasaan ba't babalik din sa atin si Dos? Darating ang araw na magbabago din siya. Ganyan din naman ako nung una. Nagsawa sa pambababae. Kaya noong nakilala kita, nagseryoso na ako. Bata pa si Dos at nais lamang niyang i-enjoy ang kanyang single life. Tugon naman ang asawa nitong nakatawa pero alam niyang pinagagaan lang nito ang loob ng asawa. Nakikita niya rin kung gaano kamahal nito ang asawa. Halintulad lang ito ni Third. Naisip ni Maria na sa 3 anak ng mga ito ay tanging si Third lang ang maayos. Kaya para mapagaan ang loob, sumang-ayon na lang siya sa biyanan at ganun din si Third. Kalaunan ay nauwi na sa masayang topic ang pinag-usapan nila habang kumakain hanggang sa natapos. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa naging 8 buwan na ang tiyan ni Marian. Sa pagkakataong iyon, nahirapan na siyang magkikilos kahit sa loob ng bahay. Ibang-iba ang kanyang pakiramdam na tila ba napakabigat ng kanyang tiyan sa tuwing maglalakad-lakad sa garden. Mabilis siyang napapagod pero sabi nga ng kanyang biyanan, natural lang dahil 3 sanggol ang nasa kanyang sinapupunan. Nang dumating ang kanyang kabuanan, ay mas lalo siyang hirap matulog at kumilos. Kaya naman si Third maging sa banyo, siya'y sinasamahan. Third naman reklamo niya sa asawa habang inaalalayan siyang maligo sa umagang iyon. Pilyo kasi itong nakangiti habang nakatingin sa kabuuan niya. What? Nakakaloko nitong tanong. Isara mo nga yung mata mo. Kanina pa yan. Asik niya rito. Mahina itong tumawa na ani mo kinikiliti. Ba't ganun love? Ang sexy mo pa rin kahit na ang laki ng tiyan mo. Miss na miss ko na tuloy yung nakakandong ka sa akin. Muli ay tumawa itong kinikiliti. Hindi niya maiwasang pamulahan ng pisngi at pinaghahahampas ito sa braso. Naalala niya kasi ang unang gabi nilang mag-asawa. Sa ginawa niya ay nabasa rin ito. Sa tuwing hahampasin niya kasi ang asawa,
Niyayakap siya nito, kaya sa halip na mapikon, nauwi sa tawa ang kanilang lokohan. Matapos nilang maligo ni Third, nagpaalam ito sa kanya na tutungo sa taniman upang iwan pansamantala sa katiwalang si Mang Prado ang hasyenda. Luluwas kasi sila ng Maynila at mananatili sila hanggang sa siya ay makapanganak na. Nagpaalam naman na kaagad siya sa kanyang ina at natuwa pa ito. Malapit lang naman daw ang Maynila at madali lamang siyang madadalaw. "Hi love," bati ni Third sa asawa. Bit-bit ang isang basket ng prutas para kay Marian. Anihan kasi ngayon ng pinya at isinaayos niya muna ang delivery patungo sa pamilihang bayan bago umuwi. Matatagalan sila sa Maynila, kaya naman ibinili niya lahat ng gagawin kay Mang Prado. Sa veranda, nadatnan niya si Marion na halatang inaantay siya. Malaking-malaki na noon ang tiyan ng kanyang asawa, pero naroon pa rin ang kariktang taglay nito na nagpabihag sa kanyang puso. At habang nalalapit na ang panganganak ni Marian, ay doble ang excitement na nararamdaman niyang makita ang kanilang mga anak. Tumayo ito at agad lumapit sa kanya para yumakap. "Tumawag si Mami at ipasusundo na tayo kay Mang Poldo bukas. Nakipag-impake na rin ako ng damit natin at yung mga napamili nating damit ng baby." Masaya nitong pagbabalita. Umiti lang siya at iginaya ito sa loob. Araw ng panganganak ni Marian, habang isinusugod ito sa hospital ay may tumawag kay Third. Hindi familiar ang number, kaya ibinulsa niya ulit ang cellphone matapos i-cancel ang tawag. "Love, are you okay?" Binalingan niya ang asawang nasa tabi at hindi maipinta ang muka. Pawis na pawis ito kahit na malakas ang aircon sa loob ng sasakyan. Hindi pa gaano masakit ang tiyan ng asawa kagabi. Subalit bigla na lang itong sumigaw kanina habang nasa banyo dahil may dugong lumalabas sa puwerta. Nataranta na rin siya kaya isinugod niya agad ang asawa sa hospital. Ang ama ay nasa ibang bansa dahil sa negosyo, kaya ang kanyang ina ang kasama niya ngayon na nasa passenger seat. Si Mang Poldo na family driver nila ang mabilis na nagmamaneho. "Third," hingal na saad ni Marian habang napapaunat sa upuan ng sasakyan at sinasapo ang malaking tiyan. Impit itong napapaaray at kahit hindi ito magsalita, alam niyang nahihirapan ang kanyang asawa. "Love, kaya mo yan, okay? Para sa baby natin." Naroong haplusin niya ang pisngi at tiyan nito para maibsan ang sakit na nararamdaman ng asawa kahit alam niyang hindi sapat. Ang kanyang ina ay hindi rin mapalagay sa kinauupuan at nakaharap sa kanila. "Mang Poldo, bilisan mo pa," ang sabi niya habang niyayakap ang asawa. Awang-awa na siya rito. Sir, mabilis na po tayo." Saad naman nito pero naramdaman niyang mas binilisan pa ang pagpapatakbo. Pagdating sa hospital, buhat niya ang asawa pagpasok. Agad naman silang inatima ng doktor at mabilis ipinasok sa delivery room ang kanyang asawa na sa pagkakataong iyon, pumapalahaw na sa sakit. Naiwan sila ng ina sa labas ng delivery room na parehong nag-aalala. Maya-maya ay tumawag na muli ang unknown number na kanina pa nangungulit sa kanya. Nagdalawang isip pa siyang sagutin yun, pero dahil walang hinto sa pag-ring ang kanyang cellphone, napilitan na siyang sagutin. "Third, tulungan mo ko, si Uno to please." Hirap na wika ng boses sa kabilang linya nang sagutin niya ang tawag. "Uno, anong nangyayari?" Lumayo siya sa ina para hindi marinig ang kanilang pag-uusapan. Ayaw niya kasi itong mag-alala. Ang alam niya ay nasa bahay lang naman si Uno. "Si Dos, ikinulong niya ako at pinahihirapan. Hindi ako ang kasama ni Charlotte, kundi si Dos. Nagkunwari siya, Third, tulungan mo ko. Tulungan mo ko please." Mas lalong hirap itong magsalita at paulit-ulit na nakiusap sa kanya. "Sabihin mo sa akin ang address mo, pupuntahan kita." Wika niyang natutuliro at iniisip kung paano iyon nangyari. Nang masabi ni Uno ang address nito, dali-dali siyang nagpaalam sa kanyang ina na may pupuntahan lang saglit at babalik din kaagad. Narating naman kaagad niyang nasabing lugar ni Uno. Masyado iyong tahimik at para iyong abandonadong bodega. "Uno, nandito na ako!" Sigaw niya pagpasok sa tahimik na lugar. Alanganin siya't kinakabahan. Nagulat na lamang si Third nang may malakas na humampas sa kanyang balikat, rason para mawalan siya ng ulirat. Nagising na lamang siyang napapaligiran ng mga pulis
at may hawak na patalim. Dali-dali siyang napabangon ng hilahin ng 2 pulis at lagyan ng posa sa kamay habang sinasabing nagkasala siya sa batas. Ngayon niya lang napagtanto na naloko siya ng taong tumawag sa kanya. Naikuyom niya ang kamao sa galit dahil nakumpirma niyang si Dos iyon at siya'y na-set up. Habang si Dos naman ay pinanunood ang paghuli ng mga pulis kay Third. Napakatanga naman talaga ng paboritong anak ng mga magulang niya at paboritong apo ng kanyang abuelo. Tama lang na makulong ka, Third. Masyado ka kasing pabida. Paboritong apo ni Lolo at paboritong anak ni Mom and Dad. Pasensya ka na, Third. Gusto ko rin namang maranasan ang purihin nila. Bulong ni Dos nang maisakay sa patrol ang kapatid, tsaka siya umalis sa pinagtataguan upang tunguhin ang kanyang sasakyan. Umuwi siya ng bahay na parang walang nangyari. Agad tinungo ang kwarto ni Uno. Mukhang paalis pa nga ito dahil bihis na bihis. Dos! Bulalas ni Uno pagkakita sa kanya at parang nakakita ng multo. Agad itong tinutukan ng baril ni Dos sa sintido. Galit ako sa iyo dahil inago mo sa akin si Charlotte. Kaya pwede kitang patayin ngayon kung gugustuhin ko. Ngumisi ito na parang demonyo bago pahagis na ibinigay ang damit ni Third kay Uno. Nagtataka namang napatingin dito si Uno. Ikaw na ngayon si Third at ako si Uno. At si Dos naman ay si Third na nasa kulungan na ngayon. Saad nitong humahalakhak. Pagkakataon ko nang makaganti sa paboritong anak ni Mom and Dad. Gulong-gulo si Uno na hindi maintindihan ng nangyayari pero wala itong magawa dahil nakatutok sa kanya ang baril. Nababaliw na ang kapatid niya. Napilitang magbihis si Uno ng damit ni Third at dahil magkasing laki lamang sila, nagkasya naman iyon sa kanya. Nagmistula na siyang si Third sa mga oras na yun. Napangisi naman si Dos na siya'y pinagmasdan. Nasa hospital ang asawa mo't nanganganak. Ano pang iniintay mo, Third? Puntahan mo na. Utos ni Dos kay Uno bago ikinasa ang baril habang nakatutok pa rin sa sentido nito para mahintakutan ng lalaki at walang magawa. Dos, hindi tama tong ginagawa mo. Hindi na ituloy ni Uno ang sasabihin nang suntukin ito ni Dos. Wala namang magawa ang lalaki kundi pumunta sa hospital. Agad niyang tinawagan si Charlotte na alam niyang pupuntahan ni Dos at magpapanggap na siya. Kilala niya na ang kapatid at alam niyang marami itong kalokohan. Ano bang nangyayari? Nagtatakang tanong ni Charlotte sa kabilang linya nang sabihin ni Uno na pupuntahan ito ni Dos at kailangan itong magtago muna. Tsaka ako na ipapaliwanag sa'yo. Basta sundin mo ang sinasabi ko. Huwag kang magpapakita kay Dos, okay? Magtago ka. Tatawagan kita kapag okay na ang lahat. Mahal na mahal kita, babe. Tsaka ibinaba ni Uno ang kanyang tawag sa kasintahan. Naguguluhan man si Charlotte, sinunod na lamang ang nobyo. Uno, bakit ka nandito? Nasaan si Third? Salubong ng kanyang inang nagtataka pagdating niya sa hospital. Oo nga't magkakamukha silang tatlo't magkakaparehong kumilos. Subalit hindi nila kayang linlangin ang sariling ina. Makikilala sila nito. Ma'am, may nangyari. Mahina niyang saad upang walang makarinig sa kanila. Wala naman siyang choice kundi ang sabihin ng totoo. Maaring may kinasangkot ang gulo si Dos at idiniin ito si Third dahil may inggit ito sa kapatid nila na paborito ng kanilang ama't ina maging ng abuelo. At habang ipinaliliwanag ni Uno ang nangyari kanina, umiiyak ang kanyang ina dahil hindi na nito maintindihan ang nangyayari kay Dos. Agad tinawagan ng mom niya ang kanyang ama at sinabi ang nangyari. Kaya ura-urada ay umuwi ito upang ito mismo ang umayos ng gulong ginawa ni Dos. Sa presinto ay patuloy ang interogasyon ng mga pulis kay Third sa nangyari sa pag-aakalang siya nga si Dos. Na-set up siya, hindi si Uno ang tumawag sa kanya kanina kundi si Dos mismo. Plinano nito ang lahat para siya ang mapagbintangan. Si Dos ang naglagay ng kutsilyo sa kamay niya kaya nakita ng mga pulis ang fingerprint niya sa punyal na siyang pinangsaksak ni Dos sa biktima. Ayon sa mga pulis ay nasa hospital ngayon ang nasaksak ni Dos dahil sa selos at galit na galit ang magulang ng lalaking nabiktima ni Dos. Kanina ay dumating ang ama nito at pinagsususuntok siya. Walang naniniwalang hindi siya si Dos. Hindi niya inalala ngayon ang nangyari sa kanya
kundi sa kanyang asawa na ngayon na nasa hospital. Ayaw mong umamin sa kasalanan mo? Diyan ka sa selda. Marahas siyang itinulak ng isang pulis papasok sa isang selda kung saan kasama niya ang totoong mga kriminal na matalim na nakatingin sa kanya. Wala siyang magawa kundi hintayin ang tinawagang abogado na magtatanggol sa kanya. Dasal niyang okay lang ang asawa at mga anak niya. Paalis na sana si Charlotte nang dumating si Dos. Kabado siya pagkakita sa lalaki. Suot nito ang isa sa mga damit ni Uno na para siguro isipin niyang ito ang lalaki. Maging ang kotseng gamit ng lalaki ay kay Uno din. Pero may nakalimutan itong palitan, ang pabango ng nobyo. Hi babe. Bati agad sa kanya pagbaba nito ng sasakyan. Umiwas siya nang akmang yayakapin siya nito. Mukhang paalis ka ata, may lakad ka ba? Tanong nito at mariin siyang tinitigan. Titig na pakiramdam ni Charlotte na nuot sa kanyang kalamnan. Diba sabi mo pupunta tayo sa ospital kasi nanganak si Bess? At sabi mo pa doon na magkita, bakit mo pa ako sinundo? Sa kawalang masabi, gumawa siya ng kwento. Tila napaisip naman ito at tumawa. Oo, kaso nagbago ang isip ko. Tsaka na natin dalawin si Marian. Halika, may pupuntahan tayo. Ngisi ni Dos. Tignan niya lang kung may magawa pa si Charlotte. Kailangang makuha niya ito kay Uno. Nagpumiglas naman si Charlotte ng hawakan ni Dos. Nakakumpirma niyang si Dos nga ang nasa kanyang harapan dahil gawa-gawa lang naman niya ang istoryang iyon. Sandali lang babe, magpapaalam lamang ako kay tita na aalis na tayo. Hindi na kailangan, halika na. Tsaka siya kinaladkad ni Dos patungo sa sasakyan. Nagpatianod si Charlotte, naisip niyang malaking bagay kung kasama niya si Dos para alam ng magulang nito kung nasaan ang lalaki. Bagaman nakadama siya ng takot dito. Habang mabilis na nagmamaneho si Dos, ay palihim na pinadalahan ni Charlotte ng mensahe si Uno na hawak siya ni Dos ngayon at kasalukuyang dinadala nito sa kondo mismo ng nobyo. Masama ang kanyang kutob. Nakapag-reply pa si Uno na wag magpapahalata at tatawag kaagad siya ng mga pulis para madakip si Dos na siyang tunay na may sala at nag-set up kay Third. Naipit sa traffic ang dalawa na ikinatuwa ni Charlotte. Marahan niyang pinagmasdan ng bawat kilos ni Dos. Walang makapagsasabing si Uno ito or si Dos dahil para itong pinagbiyak na bunga. Ginaya ni Dos ang hairstyle ni Uno para linlangin siya. Nang mapatingin sa gawin niya ang lalaki, nag-iwas kaagad siya ng tingin at baka mapansin itong kanina pa niya alam na hindi si Uno ang kanyang kasama. Si Dos ay inip na dahil sa traffic. Nasasabik na siya kay Charlotte. Nasa isip niya na ang gagawin pagdating sa kondo ng kapatid. Tignan niya lang kung anong mararamdaman ni Uno kapag natikman niya ang babaeng inagaw sa kanya. Pagdating sa kondo ng lalaki, agad niyang ibinaba si Charlotte. Naramdaman niyang atubili itong sumunod sa kanya. Halatang natatakot. Pagpasok sa loob ng kondo, hinawakan niya ito sa magkabilang balikat at kinuyumos ng halik sa labi. Wala siyang sasayanging oras, iisa lang ang pake niya at pagkatapos maglalaho siya na parang walang nangyari. Babe, sandali lang. Awat ni Charlotte kay Dos. Nag-aalala siyang matagalan ng mga pulis na huhuli sa lalaki. Babe, hayaan mo na ako. Sa muli, siniil siya ng halik sa labi. Napaigtad pa siya nang gumapang agad ang kamay ni Dos. Hindi napigilan ni Charlotte ang sarili. Hindi niya kayang magpanggap na si Uno ang kasama. Sa ginawa ni Dos ay nasampal niya ito. Babe, I'm sorry. Hindi ka naman kasi ganyan sa akin. May usapan tayo na gagawin lang natin to pagkatapos ng kasal. Sa huli ay nagkunwari pa si Charlotte. Nanlisik ang mga mata ni Dos. Kayong mga babae, pare-pareho lang kayo. Mga pakipot, magugustuhan mo rin naman ang gagawin ko sa'yo. Pagkasabi nito, marahas na siyang kinabig at kinuyumos ng halik sa labi. Nagpumiglas si Charlotte nang malasahan ng sariling dugo sa kanyang labi dahil sa marahas na paghalik ni Dos. Dos, bitiwan mo ko. Hindi niya na rin naiwasang sambitin ang pangalan nito kaya napangisi ang lalaki. Mabuti naman natala mo ako to. Tumawa pa ito bago siya marahas na kaladka rin sa loob ng kwarto at ibalibag sa kama. Sa lakas noon, tumama ang ulo ni Charlotte sa headboard. Nahilo at naramdaman ang pagdilim ng kanyang paligid.
pero mas ramdam niyang isa-isa ng kinakalas ni Dos ang mga sagabal sa katawan niya. Bago siya nawala ng malay, kita niyang natimbuang sa sahig si Dos nang may sumuntok sa mukha ng lalaki at nakilala niya ang nobyo. Pagkatapos noon, hindi niya na alam ang nangyari. Lumipas ang 4 na taon at ginanap ngayon ang kaarawan ng triplets ni na Marian at Third. Masayang-masaya ang 3 prinsesa ni Third na bagaman ay triplets, magkaiba ang muka. Si Tyra ay kamukha ni Marian at si Tali naman ay nahahawig sa ama. Si Tracy ay pinaghalong Marian at Third. Masaya ang 4 na taong gulang nilang anak habang ginaganap ang malaking celebration. Puno ng mga bisita ang buong veranda ng mansyon. Naroon ang buong pamilya ni Marian, ang inatisang kapatid ng binatang-binata na. At si Third naman ay naroon ang mga magulang at si Uno kasama ang asawa nitong si Charlotte na ngayon ay nagdadalang tao na. Ang tanging wala doon ay si Dos na ngayon ay nasa piitan, 4 na taon na ang nakalilipas. Matapos siyang iset up ni Dos, nahuli naman ito ng mga pulis sa kondo mismo ng kapatid na si Uno habang kasalukuyang pinagtatangka ang pagsamantalahan si Charlotte. Patong-patong ang mga kasalanan nito at ang ama na rin nila mismo ang nagdesisyon na maipakulong si Dos sa pagbabaka sakaling magbago sa kulungan. Napag-alaman na nilang gumagamit ito ng bawal na gamot dahil sa depresyon na nagtulak sa kasamaan nito. Kaya naman sa anak ni Third ngayon ay mas tutok silang mag-asawa sa pagpapalaki rito sa takot na isa sa mga anak nila maging suwail kagaya ni Dos. Ipinapangako ni Third na magiging pantay-pantay ang pagmamahal niya sa mga anak upang hindi maramdaman ng isa man sa mga triplets niya ang inggit katulad ng naramdaman sa kanya ni Dos. Pero alam nilang lahat na bagaman abala ang magulang noon sa negosyo, hindi naman ito nagkulang sa pangaral sa kanilang 3. Sadyang naging makasarili si Dos at mas piniling tahakin ng maling landas ng buhay. Ganoon man, hindi pa huli ang lahat para sa kanyang kapatid at handa silang lahat maghintay sa pagbabago nito. Hindi lang sila kundi ang babaeng nagmamahal ng totoo sa kanyang kapatid at ang mga anak nito na sabik makita ang ama sa paglaya, si Nurse Mandy at ang 3 nitong anak na babae na sina Ian, Pau at Miracle. Sa ngayon ay nasa poder ito ng kanyang mga magulang na siyang nagsusustento sa mga apo, nag-aantay sa paglaya ni Dos upang magkakasama ang magpamilya. Habang silang mag-asawa ay masayang-masaya kasama ang kanilang mga anak.